Bakit hindi ka tumakbo kapag umuulan? Bakit ka nananatili sa ulan? Ang puso ng babae ay bumilis sa unang pagkikita nila ng lalaki. Ang pangalan ng babae ay si Susa Izay, isang bagong estudyante sa high school ng Jayang School. Ngayon ang kanyang unang araw ng pagpaparehistro. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Jayang Jaya ay matagal nang naghihintay sa ibaba. Pagkatapos ay nagbisikleta silang dalawa papunta sa paaralan ng magkasama. Nagmadali sila ngunit huli pa rin sa klase. Bilang resulta, nahuli sila ng mga senior sa gate ng paaralan. Si Susa Izay ay nasa klase 1-0 -9. Si Jayang Jaya ay nasa klase 1-0 -9 din habang nagpaparehistro sila ng kanilang mga pangalan. Isang huling estudyante ang dumating sa pintuan at tinawag din ng tanungin kung ano ang kanyang pangalan. Nag-atubili ang binata at hindi nangahas magsalita. Kinuha ng nakatatandang babae ang aklat mula sa kamay ni Zhang Lurang. Siya ay sasang-ayon pa lamang ngunit pinilit siya ng nakatatandang lalaki na nagpilit. Pagkatapos ay ipinapalagay niya na si Zhang Lurang ay nasa klase 1-0 -9. Hindi niya ito tinanggihan. Matapos maitala ang lahat ng impormasyon, kaagad silang tatlo ay pinilit ng nakatatanda na bumalik sa klase. Noong nakaraang gabi, nag-browse si Jayang Jaya sa forum at nalaman na sa bagong batch ng mga mag-aaral ngayong taon, sina Zhang Lurang at Guran ang dalawang pinakatanyag na pangalan. Nang marinig niya na ang kakatawag lang ay si Zhang Lurang, inakala niyang nasa iisang klase sila at lihim siyang natuwa. Ngunit nang bumalik siya sa klase, nalaman niyang hindi pala niya kaklase ang taong iyon. Narito na ba si Zhang Lurang? Narito na. Kaya pala ang taong nahuling dumating kasama si Susa Izay ay si Guran, ang kaklase at matalik na kaibigan ni Zhang Lurang. Dahil sa unang araw pa lang ng klase ay nahuli na sila, hindi naglakas loob si Guran na ibigay ang kanyang tunay na pangalan sa harap ng mga nakatatanda. Nang makita niyang huli din si Zhang Lurang, nag-alala siyang baka maidagdag ulit ang pangalan ng kaibigan niya, kaya mas lalo siyang kinabahan. Ngunit pagkatapos, sinabi ni Zhang Lurang na hindi pa siya tinatawag sa roll call, kaya naman nakahinga na si Guran ng maluwag. Susa Izay, ikaw lang ang hindi pa nagbabayad ng bayad para sa uniforme sa ating klase. Nang tanungin ng class president si Susa Izay tungkol sa bayad sa uniforme, sa kanya lang napansin na nawawala ang kanyang pitaka. Binuksan niya ang kanyang bag ngunit hindi niya ito makita. Sa sandaling iyon, may isang kaklase na nagmungkahi na pumunta sa istasyon ng radyo upang magpaskil ng anunsyo sa paghahanap ng nawawalang bagay dahil baka may makakita nito. Kasabay nito, biglang umalinggaw ang istasyon ng radyo ng paaralan. Nang marinig niya ang kanyang pangalan na binasa sa anunsyo, labis na nahiya si Susa Izay na halos gusto niyang maghukay ng 2 silid, isang sala. Agad siyang naghanap ng dahilan para makalabas. Opo, ako nga po iyon. Nang makita ang estudyante na dumating upang kunin ang kanyang gamit, tumingin pataas at pababa ang guro na si Lin Yifei at hindi mapigilang umiling. Ngayon, ang mga batang ito ay talagang hindi mapagpakumbaba. Samantala, si Jayang Jaya, nalaman niyang sina Zhang Lurang at Guran ang nakakita ng kanyang pitaka. Agad niyang hinila si Susa Izay palabas. Nang marinig niya ang isang tumatawag sa kanya mula sa itaas, lumingon si Zhang Lurang. Saka lang napagtanto ni Susa Izay na ang taong nakasalubong niya sa supermarket ay siya. Naguluhan at nahiya siya, dali-dali niyang hinila si Jayang Jaya para maupo. Guran. Siya si Guran. Sino ang mag-aakala na sa isang nakakatawang sitwasyon, nagkamali sina Susa Izay at Jayang Jaya sa pangalan ni Zhang Lurang at Guran. Ngayon ang unang araw ng bagong semestre, isang napakahalagang araw ngunit mayroon pa ring nahuli. Dahil sa pagkahuli sa araw ng pagbubukas ng klase, inihayag ng Departamento ng Pagtuturo. Lahat ng mga estudyanteng huli ngayon ay kailangang tumayo sa kampo ng pagsasanay militar bukas. Akala ni Guran ay nakatakas na siya, pero hindi niya inaasahang makikita ang kanyang pangalan sa listahan. Kaya naman, tiningnan niya si Zhang Lurang sa tabi niya na puno ng pagtataka. Kailan mo pinalitan ang pangalan mo bilang Guran? Kailan mo pinalitan ang pangalan mo bilang Zhang Lurang? Walang duda, sina Susa Izay at Jayang Jaya ay nasa listahan din ngunit kumpara kay Guran, masaya si Susa Izay sa oras na ito. Magkasama tayo sa military training, siguradong magkikita ulit kami ni Guran. Mga estudyante, mayroon tayong ganitong sitwasyon ngayon, napakaraming estudyante sa ating klase. Maaaring hindi ka siya ang sasakyang ito. Kakagaling ko lang sa sasakyan ng klase 1, may ilang bakante pa. Sino ang gustong lumipat doon? Klase 1. Estudyanteng Susa Izay, umupo ka sa tabi ko. Maaari ba kitang tawaging Zaizay? Sir, hayaan ninyo po akong lumipat sa sasakyan ng klase 1. Pagkatapos, si Zaizay at ang kanyang matalik na kaibigan ay sumakay sa parehong sasakyan kasama si Guran. Habang siya ay abala sa pag-aayos ng kanyang gamit, biglang tumayo si Guran upang tumulong. Sa sandaling malapit siyang makipag-ugnayan sa kanya, muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakikita mo ba si Guran sa likod? Itinadhana tayong magkasama sa parehong formasyon. Lahat ng merienda at electronic device ay kailangang ipasa. 3 minuto para kolektahin ang lahat. Magtatago sana si Zaizay ng merienda nang makita niya ang tingin ni Zhang Lurang. Kahiyahiyan niyang ibinaba ang pagkain. Yitsa, bigla kong naramdaman na tama ang sinabi ng coach.
Kailangan nating maging independent at matatag. Mayroon bang hindi nakarinig na walang aircon sa dormitoryo? Kung ganun, makikiupo ako saglit lang. Guro, bakit ngayon ka lang dumating? Parang na-headstroke ako. Kung na-headstroke, hindi pwedeng buksan ang aircon. Ay off ko ba ang aircon para sa iyo? Uy, sandali, hindi na kailangan. Espesyal ang kondisyon ng katawan ko, walang paraan. Basta buksan lang ang aircon, okay na agad. Nakarehistro na. Hindi nakarehistro. Miss, wala akong dalang anuman. Dumating lang ako para magpahinga saglit. Bakit may isa pa rito? Malubha ang sakit niya. Huminto ka, ikaw na nasa harapan. Sinasabi ko sa iyo, umalis na ang tagapangasiwa. Hindi ka ba nahihiya? Iyon ba, Guran, ano ang tawag mo sa akin? Guran? Sobrang lapit ng tawagan sa pagitan ng magkaibigan. Kanina, nagtago ka rin para itago ang iyong telepono, di ba? Tutulungan kitang itago. Ilalagay ko ito at pati ang telepono ko sa locker. Ligtas na itatago. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong iingatan ko ito. Alam niya ang pangalan ko. May gusto bang umakyat dito at kumanta sa harap ng lahat? Hindi ka kanta sa harap ng lahat. Nakakahiya naman. Hindi ako kakanta. Ay, nakakahiya talaga. Kung gayon, kakanta ako ng isang kanta. Gusto kong kantahin ang A Secret That Cannot Be Told. Ang kantang ito ay para kay Guran. Guran, umakyat ka rito. Guran, kumanta ka na. Bakit ka pa nakaupo? Tumayo ka na. Kung ganoon na ang sinasabi ng lahat, kakantahin ko na lang ng pilit ang isang kanta. Siya siguran. Siguran ito. Malakas na ang ulan, humanap na tayo ng masisilungan. Pasensya na, ako. Kaya pala ang pangalan niya ay Zhang Lurang. Akala ko Guran ang pangalan niya. Siguradong iniisip niya na hindi ako nasa katinuan. Isipin mo, kung ikaw ay paulit-ulit na nilait ng iba, kaya mo bang tiisin? Siguradong gugustuhin mong makipagkita sa taong iyon para murahin sila, hindi ba? Paano mo nalaman na nilait ka niya pabalik? Pasensya na, kanina umuulan na at tumakbo ako. Magandang gabi. Hindi na ako tinatawag ni Zhang Lurang na Guran. Pagkakamali lang. Mag-isa ka lang ba? Gusto mo bang protektahan kita? Sigurado ka ba? Nasa likod mo ako. Anong nasa likod ko? Hindi ako nangangahas lumingon, hahaha, dahon lang. Kailangan din kitang hinga ng tawad. Noong huling beses sa convenience store, tinawag kitang tanga. Sorry. Okay lang, gayon pa man, nakapagmura na rin ako. Ang galing mong magmura. Nakita ko na kapag nagmumura ka, napakakampi mo. Matagal lang nasa banyo ang kaibigan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Gusto ko siyang hanapin sandali. Mag-isa ka lang? Pero okay ka lang ba dito mag-isa? Natatakot ka ba? Okay lang. Babalik ako agad, maghintay ka lang. Matagal pa bago ako lumingon. Please, wag mo akong hulihin, Suzaizai. Patawarin mo ako ito. Zhang Lurang, nakakita ako ng multo. Nakakita rin ako ng isang duwag na multo dito. Pusa. Hindi ako duwag. Sa normal na pagkakataon ay napakatapang ko. Kanina lang yon, sisihin mo siya. Napakagaling niyang mag-aral, kaya pakiramdam ko ay nasa panganib ako. Sa tingin ko, sa mundo niya, lahat ay hangal. Plano mo bang yakapin lang ang litrato at lihim na tumingin ng matagal? Sino ang nagsabi niyan? Dinala niya ang kanyang takdang aralin. Nakita ko siyang kumuha ng tubig sa bintana. Tiningnan ko rin siya mula sa pasilyo. Bawat pagkakataon, mas lumalapit ako ng kaunti. Kailangan mong kusa na alamin ang tungkol sa kanya. O kaya, tanungin mo si Guran. Siya ang nakakaintindi kay Zhang Lurang ng lubos. Sino si Lurang? Ano ang ideal mong kasintahan? Malambot na buhok, malaki at bilog ang mga mata, laging mukhang matalino. Kadalasan, napakakain niya ngunit mahilig mag-ehersisyo. Maganda rin ang buhok ko. Kaya, ang unang hakbang ay matagumpay na. Naunawaan mo ba ang bagong aralin na itinuro ng guro kagabi? Agad ko itong naintindihan. Pati na rin ang problemang matematika na pinag-usapan natin kagabi. Ang proseso ng pagpepreno ay isang pare-parehong paggalaw na bumabagal, kaya ang sagot ay 12 metro bawat segundo kwadrado. Gaano katagal mo inabot para maisaulo ang aralin ito? Kalahating oras akong nag-aral kagabi. Ngunit kanina, nang ilagay mo ang mga numero, nagkamali ka sa unit ng acceleration. Nakakahiya. Nagkataon lang, Rangrang, sapat na ba ang laki at bilog ng aking mga mata? Nagkataon nga, Rangrang, tingnan mo ito. Hindi ako sasakay ngayon, tatakbo ako pa uwi. Gustong-gusto ko ang sports. Gustong-gusto ko talaga ang sports. Sige, takbo na. Rangrang, magsalita ka. Makikipag-usap ako sa iyo. Hindi mo kailangang mag-ehersisyo araw-araw. Pero hindi naman sa araw-araw ay makakasabay kita pa uwi. Araw-araw ka bang dumadaan sa rutang ito?
Sa rutang ito rin ang bahay ko. Saang istasyon ka bababa? Medyo malayo. Gaano kalayo? 5 istasyon, 6 na istasyon. Suza-izay, tumahimik ka. Ngayon, parang magkakilala na tayo, di ba? Bukod sa pangalan ko, ano pa ang alam mo? Ngayon, hayaan mong formal akong magpakilala. Ako ito, malalaking bilog na mata, magandang buhok, mahilig kumain, mahilig mag-ehersisyo. Ang pinakamahalaga ay malapit na malapit, sobrang dikit. Ano ang tinitingnan mo? Bata ka pa lang. Dati sinabi mo na ang ideal mo ay isang alagang hayop. Malaki at bilog ba ang mga mata nito? Tio, kung masama ang pakiramdam mo, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang upuan. Sino ang sinasabi mo? Sino ang masama ang pakiramdam? Ako lang ang masama ang pakiramdam. Kanina nakita kitang sumasandal sa babaeng iyon. Akala ko hindi ka makatayo. Kailan ako sumandal sa kanya? Napakaraming tao sa sasakyan. Subukan mong tanungin kung may nakakita. Wala. Nakita ko. Ako rin. Mayroon ka bang ginagawa? Kung wala, magtatalo tayo. Hindi ka ba natatakot? Natatakot, pero dahil nandito ka, naglakas loob ako. Bakit? Dahil susuportahan mo ako. Hindi, pero kanina, malinaw na mayroon. Wala ako. Bakit mo ako sinusundan? Wala. Sa lugar din ako nakatira, kaya pareho lang ang daan. Kita tayo bukas. Alam mo ba kung dumaan dito ang nanay mo? Ang mga marka ni Zhang Lurang ang nangunguna sa paaralan, ngunit medyo mahina siya sa Ingles. Sa totoo lang, may isa pa akong anak na magaling sa lahat ng asignatura at hindi kailanman nagbibigay ng pag-aalala. Kung kalahati lang ng marka niya ang makuha ni Lurang, magiging maayos na. Hoy, Zhang Lurang, bakit hindi mo sinabi kay mama na kumuha ka ng English exam? Narinig ni mama na hindi ka rin pumasa. Sige na. Hindi naman umaasa si mama na maging katulad ka ni Zhang Luli. Ilang tanong sa English exam ni Ginang Zhang ang hindi ko naintindihan. Ginang Zhang, mauuna na kami sa meeting. Sige, pupunta ako agad. Sakto ang dating mo. Siya ang English subject representative ng class 1-0 -9. Ang pangalan niya ay si Suza-izay. Tulungan mo si Zhang Lurang. Kung iyan ang sinabi ng guro, magtiwala ka, magiging responsable ako sa iyo. Kung gayon, simulan na natin, Zhang Lurang. Alam mo ba kung ano ang inversion? Dahil ang key not only ay inilagay sa simula ng pangungusap, kailangan gamitin ang partial inversion. Napakadali kong magpaliwanag. Maikli at madaling maintindihan. Madaling maintindihan ang guro. Napakagaling magturo ni Guro Lin, malinaw at maayos. Zhang Lurang, bakit hindi na lang si Suza-izay ang magturo sa iyo ng Ingles simula ngayon? Sa tingin ko hindi na kailangan. Makakaapekto ito sa oras niya. Hindi ito makakaapekto. Bakit hindi mo rin ako turuan? Tutulungan natin ang isa't isa. Suza-izay, ikaw at si Zhang Lurang. Oh, matagal pa yan. Ano? Mabuti na lang at pumayag si Rangrang na turuan ko siya. Wow, Zai-zai, ang galing mo sa fill in the blanks na ito. Agad ko itong naintindihan. Siyempre naman, profesional ako sa pagtuturo. Sino ang nakakuha ng ganoong kataas na marka sa English exam? Ako ito. Tingnan mo lang sandali mamayang gabi. Tutal, mas binibigyang pansin ko ang mataas na kahusayan sa pagtuturo, kaya mayroon din akong ilang mga kinakailangan para sa aking mga estudyante. Ako, dati, top 3 lang ng batch ang tinuturuan ko. Nag-enjoy kami ni Zhang Luli noon sa pag-aaral. Narinig ko sa nanay mo na hindi maganda ang iyong pundasyon sa Ingles. Hindi ko alam kung makakasabay ka sa pace ko. Sa simula, hindi niya ito tatanggapin, ngunit nakita niyang sinabi ng nanay mo, mayroon na akong tutor. Mama ni Zhang Luli, napakamahalaga rin ang oras ko. Huwag kang magmadali, Ginang Chen. Kailan ka pa nagkaroon ng tutor? Bakit hindi ko alam? Gayunpaman, taos puso siyang gustong turuan ka. Zhang Lurang, maaari mo ba akong samahan sandali? Rangrang, gusto mo bang kumain ng kahit ano? Hindi na, kumain na ako. Hindi ka ba talaga kakain? Hindi ako gutom. Alam kong hindi ka gutom. Pinipilit lang kitang kumain. Subukan mo lang. Masarap. Hindi masarap. Masarap din ito. Nag-imbita na kaagad ulit. Ito ang bayad sa tuition. Gusto kong sumali sa iyong English tutorial class. Rangrang, ngumiti ka na. Talagang ngumiti ka. Salamat. Mauna na ako. Hindi ba ako nananaginip? Ito ay malinaw na isang malaking hakbang sa aking paglalakbay sa pananako. Napakabait niya. Sa isang tingin, alam mong si Rangrang ang nagpalaki sa kanya. Paano naman magkakaroon ang ibang tao ng ganitong kaibig-ibig na tuta? Malapit lang tayo, kaya susunduin na lang kita. Kung ganoon, susunduin mo na lang ako. Magandang gabi, Rangrang. Magandang gabi. Tingnan mo, may iba ba sa akin ngayon? Hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Ha? May eyebags ka? Halata ba? Tara na. Malinaw na malaki ang pinagkaiba.
Pero ang eyebags lang ang napansin mo. Dahil kanino kaya hindi ako nakatulog ng maayos? Matagal na tayong hindi nagkita, Zhang Lurang. Nagkataon nga, kita tayo mamaya. Mahirap siguro ang mag-aral kasama siya. Mas madali kapag kasama ka. Nagbago ka na. Sa klase natin, may mga kaklaseng napakawalang silbi sa kamay at bumabagsak sila sa bawat pagsusulit. Nasa akin na ang listahan. Mamaya, kapag nabasa ang mga pangalan, huwag kayong umalis agad pagkatapos ng klase. Wang Yu, Su Zaizai, kayo rin. Babasahin ko ang mga sumusunod na pangalan: Hu Hong, Liang Mengye, Yi Zhenxin, Li Jiayun. Malinaw na mas magaling tayo sa kanila, ngunit bakit kailangan nating magsayang ng oras dito? Ang taong may hawak ng bola ay si Su Zaizai, yata. Kahapon, nang dumaan ako sa silid-aralan sa gabi, nakita ko siyang nagpa-practice para kay Zhang Lurang. Paano sila nagkakilala? Lapitan mo siya mismo. Paumanhin, maaari mo bang ipasa ang bola sa akin? Uy, ano ba siya? Sige na. Bola niyo ba ito? Sinasadya niyo bang sipain sa direksyon namin? Sa amin yan. Mga grade 1-0 kayo lahat, di ba? Marunong bang maglaro ng bola o tuturuan ko kayo? Hindi na kailangan kaya naming maglaro ng mag-isa. Tingnan mo doon. Hey, mga babae, hindi ba't mas maganda kung naglalaro kayo ng basketball para magpukpukan? Ngayon, kami na mismo ang nagtuturo at mayabang pa rin kayo. Naku, ang ugali. Kung gusto mong magturo, dapat may kakayahan ka, di ba? Hindi nyo kailangan mag-abang. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, manahimik ka. Magaling lang ba kayong manakot ng babae? Ano ang pakialam mo? Gusto mong makipag-away? Wala kaming gana makipag-away dito sa basketball court. Siyempre, kailangan natin maglaban sa pamamagitan ng bola. Kung matalo kayo, ibigay ang bola sa kanila. Paano ang 3-on-3? 3-on-3 kung 3-on-3. Kung ikukumpara sa iba, si Zhang Lurang ay talagang napakagwapo. Sina Zhang Lurang at Guran, sigurado akong nakita nilang inaasar ka ng mga iyon, kaya tinulungan ka nilang magiganti. Magkaklase sila kaya sigurado akong magtutulungan sila. Isa pa, kanina sinabi ni Zhang Lurang na ti-okay at tumingin pa sa iyo habang sinasabi iyon. Tama. Nakita ko rin. Talaga? Hindi ko masyadong napansin. Normal lang na magtulungan ang mga magkakaklase, di ba? Hindi naman natin klase, bakit sila ganoon kasigasi? Sino ang nakakaalam? Araw-araw ay dumidikit sa ating kaklase na si Zhang Lurang. Napakagwapo. Hindi na kailangan makipag-away, di ba? Hayaan na lang natin sila. Tara na. Teka, may nakalimutan ba tayo? Iwanan nyo ang bola. Mali ang lugar nyo. Kayong ang dalawa sa gilid, si Yi Zhenxin. Hindi ko talaga maintindihan kung anong iniisip nila. Talagang kinakampihan mo ang labas? Anong ginagawa nyo? Mag-aral na. Pupunta ka rin sa remedial class. Bakit bigla kang nag-imbita? Sino ang nag-imbita? Masaya lang ako kaya ganyan. Bakit siya na naman? Tara na at magtanghalian. Good luck, Su Zaizai. Anong ginagawa mo? Siyempre may ginagawa ako. Wala ka bang sarili mong klase? Bakit ka palaging pumupunta sa ibang klase? Uy, may nakakita ba ng sobre? Ma'am, pondo ng klase po. Nawawala ang pondo ng klase, ma'am. Parang may kumuha. Hindi ko makita kahit saan. Gaano katagal kang lumabas? Walang tao sa klase nang bumalik ka? Noon, si Su Zaizai lang ang nakita ko. Su Zaizai, lumipat ka ba sa klase 1 noong break? Ako. Lumipat ako. May nangyari ba? Nawawala ang pondo ng klase 1. Naghihinala po ba kayong ako ang kumuha ng pera? Bakit ka lumipat sa klase 1? Naghahanap ako ng kaibigan pero wala siya doon. Su Zaizai, kaninang umaga, hindi mo ba inimbita ang mga kaklase mo na mamili sa supermarket? Saan nanggaling ang pera na iyon? Pera ko iyon. Bukod pa rito, pumunta muna ako sa convenience store bago ako pumunta sa klase mo. Anong kinalaman ng dalawang bagay na iyan sa isa't isa? Gusto ko lang linawin ang ruta. Ayon sa sinabi mo, pagkatapos ko ay lumipat ka rin doon. Kaya may pagdududa rin sa iyo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung pinaghihinalaan mo akong kumuha, si Yi Zhenxin ang kailangang magpakita ng ebidensya para patunayan na kinuha ko. Hindi ako ang kailangang maghanap ng ebidensya para magpaliwanag. Estudyante ako ng grade siyam. Anong ginagawa mo sa grade 1? Pinuntahan niya ako. Nagdala siya ng takdang aralin para sa akin. Kung walang kaduda-duda, bakit hindi ka nagpaliwanag noong dumating si Zhang Lurang? Palagi kong sinasabi sa kanya na panatilihing lihim. Ayokong malaman ng lahat na mahina ang English ko at kailangan kong magpatulong sa isang kaklase mula sa regular na klase para sa tutor. CTT, bakit hindi mo sinabi sa akin ng direkta? Natatakot akong mahiya ka. Hindi ako nahihiya. Ayoko ring maliitin ka ng mga guro. Hindi ko talaga alam na kailangan ng klase mo ng pondo ngayon. Gusto ko lang ilagay ang notebook sa mesa mo. At ang lahat ng merienda at coke, CTT, naniniwala ako sa iyo.
Sino ang kumuha ng pondo ng klase? Mukhang si Titi ng grade siyam. Siya pala? Nahanap na ba ng klase ang pondo? Hindi pa. Akala ko nahanap mo na kaya tahimik ka lang. Ako lang ang tumulong mangolekta ng pondo ng klase. Ngayon nawawala, responsibilidad ko ba? Tandaan mo, baka nailagay mo lang sa ibang lugar. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit kayo naniniwala sa isang outsider? Sige, kung hindi kayo naniniwala, maghanap kayo. Sana makita niyo ako. Ako? Ano ako? Ano ang nasa libro? Iyon ang pondo ng klase, di ba? Talaga bang gusto mong hanapin namin? Nako, nasa kanya ang pera. Siya ang patagong nagtago nito, di ba? Huwag kayong basta-basta manghusga. Hindi ko talaga nahanap kahapon. Sino ang makakaalam kung si Titi mismo ang nagbalik? Yizengxin, ang dila mo'y nakakatakot. May utang kang paumanhin kay Titi. Nahanap na ang pondo ng grade 1 sa mga libro ng class president doon. Pagkatapos ay nahuli siya ng kanyang mga kaklase. Lalabas lang ako sandali. Saan ka pupunta, Titi? Pupunta ako para makahingi ng paumanhin. Paumanhin? Ito ba ang tawag mong paumanhin? Hindi ka man lang tumitingin sa akin habang nagsasalita. Sige, ulitin ko ulit, paumanhin. Narinig mo na ba ngayon? Narinig ko na, pero hindi ko tinatanggap. Anong ibig mong sabihin? Ang paumanhin ay hindi lamang isang simpleng pahayag, ito ay dapat na sinsero, isang pagnanais na ituwid ang mga pagkakamali at ang pinsalang nagawa, at hindi tulad ng ginagawa mo basta magsalita ng ilang salita at umaktong parang walang nangyari. Kaya, hindi ko tatanggapin ang paumanhin na ito. Titi, ang galing mo. Heto ang premyo para sa iyo. Sana maging mahusay ka sa iyong pag-aaral sa hinaharap at magpatuloy sa pagsubok. Medyo malubha ang pinsala. Pumunta tayo sa ospital. Kung gayon, kailangan mo akong dalhin sa bahay mo. Binibiro mo ang iba? Sasamahan kita. Nabaluktot ba ang buto sa bukong-bukong? Kailangan nating hintayin ang resulta ng CT scan para malaman. Ilang hakbang lang naman, kaya kaya kong maglakad mag-isa. Kung gayon, ibibigay ko sa iyo ang paborito kong jelly. Gustong-gusto mo ba ang jelly? Sa tuwing kumakain ako ng jelly, gumaganda agad ang pakiramdam ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Tinanong ko kung bakit hindi ka masaya. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Maliit na bagay lang iyan. Gutom na ako. Gusto kong kumain ng ribs at matamis at maasim na baboy. Gusto kong dalhin mo iyon sa akin. Ngayon ay Oktubre 12, asul ang langit at mahina ang hangin. Isang lungsod ng Han-Han. May mga kwento sa mundo na ganoon lang. Maglaan ng sandali upang gustuhin ang isang bagay. Pagkatapos ay maglaan ng maraming taon upang dahan-dahang tanungin ang iyong sarili, bakit ko gusto ito? Masakit pa ba ang paglalakad? Masakit pa rin, Jayang-Jaya. Mauuna na ako. Zhang Lurang, go, go, go. Medyo namamaos ang lalamunan ko. Rang-rang, sasabak ka sa 100 metro dash, di ba? Kung gayon, susuportahan kita. Maraming tao, kaya siguro hindi maririnig ang boses ko. Hindi ko rin alam. Maaari ba tayong humiram ng speaker ng referee? Hindi ba't malakas na malakas ang cheer nyo kanina sa Tug of War? Siya si Nam, ang aming class monitor. Karaniwan, tinatawag namin siyang Nam Shen. Ang Nam B ay nangangahulugang timog. Oh, gumaling na ang paa ko, ang sakit sa ulo. Kailan kaya ako makakaupo sa likuran ni Rangrang? Nagkamali ako. Zhang Lurang, may medalya ka pa, ang galing mo. Second place lang. Second place lang naman, ang galing na nga. Bakit mo minamaliit ang second place? Hindi ba't first place lang ang may saysay? Bakit naman ganoon? Mahalaga manalo ng una o pangalawa. Kung sasabak ako sa laban, kahit huli ako, tingin ko magaling na ako. Kaya napakagaling mo at gwapo pa. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo, Zhang Lurang. Bakit mo ibinibigay ang medalya mo sa iba? Gusto niya si Rangrang. Ingatan mo ang medalya mo. Sa totoo lang, tingin ko kahit pangalawa ka, mahalaga pa rin ito sa iyo. Hindi mo kailangang ibigay sa akin dahil lang gusto ko. Sa totoo lang, hindi ang medalyang ito ang gusto ko. Ako. Gusto mo ako? Hindi. Sumusumpa ako, 16 na pa lang ako. Ako. Halos naibigay ko na rin lahat ng natutunan ko. Kung may hindi pa kayo naiintindihan, pwede nyo akong puntahan sa grade shop. Isa-isa kayong magtanong, isa-isa ko kayong sasagutin. Uy, tanong ko lang, huli na ba para mag-review ng English kay CTT? Huli na. Bakit one-on-one ang tutoring niya sa akin? CTT, umuwi na tayo. Kung si Zhang Lurang ang gaganap na prinsipe, magiging Cinderella ako. Zhang Lurang, casting ngayon para sa Cinderella, para sa anniversary program ng eskwelahan. Gusto kong subukan ang papel ni Cinderella. Magkaklase tayo, kaya boto nyo ako. Ililibre ko kayo ng cookies.
Sayang, sumasakit ang ngipin ko, kaya kailangan kong mag-abstain sa matatamis. Alam mo naman, nakakahawa ang sakit ng ngipin. Ikaw, Zhang Lurang. Ang pagboto ay dapat nakabatay sa pagganap ng bawat isa, di ba? Tama. Mayroon pang isang huling boto. Si Tite. Kuya, may ipapakiusap ako sa iyo. Gusto kong makita muli ang lahat ng boto. Ah, Rangrang, lahat ng papel ay may itim na tinta. Kung hindi, kumuha ka ng iba. Ayos lang, mababasa pa rin. Kanina, nang botohan para kay Cinderella, binoto mo ako, di ba? Wala. Ang pagsisinungaling ay walang malay na pagdampi sa lid. Sino ang nagsisinungaling na kasing cute mo? Sa totoo lang, sapat na napinili niya ako ngayon. Nasaktan si kuya, malapit na ang palabas, paano na ito? Huli na para maghanap ng kapalit at hindi madaling matuto ng mga linya ng mabilis. Rangrang, kung may oras ka, tulungan mo akong basahin ang mga linya. Dapat may damdamin iyon. Kailangan may damdamin kapag nagbabasa kasama ang iyong kapareha. Zhang Yuru, pwede ka bang umakyat sa entablado? May isang magandang babae, ang pangalan niya ay Cinderella. Dati akala ko, ang mahika ng diwata ang nagpabago sa akin upang maging isang prinsesa. Ngunit nang tumayo ka sa harapan ko, nalaman kong bawat babae ay isang prinsesa kapag nakaharap niya ang kanyang minamahal. Dahil kapag tumakbo ako patungo sa buwan, ang buwan ay tumatakbo din patungo sa akin. Dati, lagi kong iniisip na ang mahika ng diwata ang nagpabago sa akin upang maging isang prinsesa. Ngunit nang tumunog ang orasan ng ika-12, nagising ako mula sa aking panaginip. Paano ako magiging karapat-dapat sa iyo? Bakit hindi maging karapat-dapat si Cinderella sa prinsipe? Hindi ba't ang prinsesa lang ang karapat-dapat sa prinsipe? Bakit hindi ako ganoon ang tingin? Pwede itong baguhin sa ganito, bawat babae ay isang prinsesa kapag nakaharap niya ang kanyang minamahal. Kaya pala, bawat babae ay isang prinsesa kapag nakaharap niya ang kanyang minamahal. Dahil kapag tumakbo ako patungo sa buwan, ang buwan ay natututo ring tumakbo patungo sa akin. Salamat sa iyo, Rangrang, sa magandang pagganap mo ngayon. Pero bakit hindi mo ako tinitingnan? Tingnan mo ako kahit isang beses, hindi naman ako naniningil. Maganda ba ako ngayon? Karaniwan, malinaw na maganda ako. Sige, mag-picture tayo. Prinsipe at prinsesa, ano pa ba? 1, 2, 3. Ay, hindi ko akalain na sikat din pala si Titi ha. Mag-ingat ka baka mawala si Cinderella. Huwag kang magsiselos. Sino ang nagsiselos? Ngayon, may isang kaibigan na humingi ng WeChat ko, pero hindi ko ibinigay. Bakit mo biglang nabanggit iyon? Natatakot akong hindi ka maniwala kaya kailangan kong mag-report. Ngunit bilang iyong guro sa English, hindi ako nasisiyahan sa iyong pagganap ngayon. Bakit ka tumatanggap ng tubig mula sa isang estranghero? Paano kung masamang tao siya? Kaya ano ang dapat kong gawin? Kailangan mong isigaw ang pangalan ko, si Titi. Sa ganoon, agad akong lalabas para ayusin ang problema para sa iyo. Tandaan mo iyan? Magkita tayo bukas, si Titi. Susubukan ko. Magkita tayo bukas. Si Rangrang ay nagiging mas kaibig-ibig talaga. Ngayon, nagtututor ako para kay Irang. Hindi ka ba niya binibigyan ng problema? Hindi. Sa katunayan, tinuturuan pa niya ako. Sa totoo lang, ako ang bumabagabag sa kanya. Ang English ay palaging kahinaan niya. Mula noong junior high school, hindi kailanman naging mataas ang kanyang marka. Ang pagtuturo ko sa kanya ay epektibo. Itong mga nakaraang araw, malaki ang pagpapabuti ng kanyang mga marka. Salamat sa iyo. Bilang tiyuhin ni Erang, nais kong formal na pasalamatan ka. Ano ang pinag-usapan niyo ni Sir Lin bago magklase? Pinag-usapan lang namin ang pagtututor para kay Zhang Lurang. Masaya ako na nakita kong umuunlad siya. Talagang nagmamalasakit si Sir Lin sa kanya, ano? Sana mayroon din akong ganyang tiyuhin. Nga pala, Sir Lin, anong exam ang sinasalihan ni Zhang Lurang? Araw-araw akong nag-aaral ng husto. Ang aga mo namang pumunta sa self-study room ngayon? Pupunta ako sa aquarium. Kailangan pagsamahin ang pagtatrabaho at pagpapahinga. Gusto rin naman ng batang ito na lumabas at makipaglaro sa mga kaibigan. Kailangan din mag-relax. Ang mga lalaki, kailangan lang ng konting aktibidad, pero tandaan mong umuwi ng maaga. Zhang Lurang, kumusta, Sir Lin? Si Titi iyon, di ba? Siguradong galit na si Sir Lin kanina, sinabi ko na pupunta ako sa aquarium. Kung gayon, ayos lang kung medyo huli ka, pero tandaan mong ihatid mo siya pa uwi, ha? Ay, nga pala, lumalamig na ang panahon. Uminom ka ng mainit. May pera ka ba? Kung wala, bigyan mo siya. Hindi na kailangan. Alis na ako. Sige, bilisan mo na. Rangrang, hindi ka pa nakakapunta sa aquarium ng Jiangyi, di ba? Ayos lang, madalas ako dito. Magiging libreng tour guide ako para sa iyo. Tingnan mo, yan ang axolot. Hindi ba't parang manika? Ang cute. Mga bata, tingnan ninyo. At yung orange red na isda, na may 2 puting guhit sa likod, tinatawag yan na clownfish. Yes, hindi naman ako ganun nagkamali.
Napaka-cute, kalahati lang ang tama mo. Tingnan mo ito. Ang ganda rin. Mga bata, matuto tayo sa atin na ito. Mahilig siya sa mga nilalang dagat. Yiksat, ang taba ng isang ito. Siguradong masarap pag nilaga. Tamang-tama ang laki. Ganoon din kalaki ang kaldero namin. Ate, balak niyang kainin yan? Huwag ate, huwag mong kainin yan. Hindi ko balak kainin. Hindi ko naman talaga kayang kainin. Cute lang kasi kaya nasabi ko lang. Talaga? Ang cute ko rin naman. Rang-rang, hindi ko akalain na ang galing mong magpaamo ng bata. Napilitan lang. Kaya mo bang paamuin ang 100 buwan na sanggol? Hindi na kailangan, ang 200 buwan na sanggol ay napakaintindi na. Rang-rang. Si Titi, anong school mo? Nag-aaral ako sa Tsidan First High. Ikaw? Nag-aaral ako sa Jianggi Affiliated High. Mayroon bang sanglurang sa school mo? Sikat siguro siya, di ba? Kilala mo ba siya? Nagkaklase kami dati sa junior high. Mayroon akong kasama sa kwarto na tagatyan. Ang pangalan niya ay Xianing. Kilala mo siya raw? Ano ang ibig sabihin? Magkakilala lang ba kayo o malapit kayo? Naalala mo pa ba siya? Medyo lang. Kung gayon, hindi pala kayo malapit. Hello sa lahat. Ako ang dating kaibigan ni Rangrang. Rangrang, matagal na silang magkakilala. Mas matagal pa sa akin. Sige, mauna na kayo. Masakit kasi ang sapatos ko. Dito na lang ako maghihintay sa inyo. Talaga bang iiwanan niyo ako kung hindi ako sasama? Bakit hindi ka sumama? Sinabi mo, di ba, na kung hindi maganda ang pakiramdam mo, makakatulong ang pagkain ng jelly. Minsan, sabay tayong nag-outing, si Titi. Sige, magpatuloy lang kayo sa pag-uusap. Pinuntahan kita rito. Bibili lang sana ako ng kung ano. Pumasok na lang kayo at mag-usap. Gusto ka ni Rangrang, di ba? Hindi. Paano niya ako magugustuhan? Kung gayon, gusto mo si Rangrang? Sa unang pagkikita pa lang natin, alam ko na. Alam mo kung ano? Ikaw ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Rangrang na kaibigan. Kung mabagal siya, maaari kang kusang loob na pumasok sa kanyang mundo. Ano ang tungkol sa katapusan ng mundo sa ika-21? Pagkatapos ng ating academic exams, di ba? Talaga bang naniniwala ka sa katapusan ng mundo? Sa simula, hindi ako naniwala, pero marami ang nagsasabing totoo. Isa pa, hindi mo ba napapansin na kakaiba ang panahon nitong mga nakaraang araw? Sinasabi ng lahat na senyales iyon ng katapusan ng mundo. Mag-focus sa paggawa ng assignments, Rangrang. Kung talagang katapusan na ng mundo, ano ang pinagsisisihan mo? Ang hindi pagpunta sa Jianggi ng mas maaga. Ako rin, kung sana nakilala kita ng mas maaga, pero hindi pa huli. Marami pa tayong oras. Naniniwala ka pa rin sa katapusan ng mundo? Kahit totoo pa yan, wala namang talo kung nakilala kita. Nakalimutan niyo ba kung anong petsa ngayon? Ngayon ay ika-20. Lampas ng hating gabi, katapusan na ng mundo. Bigla kong naramdaman na kakaiba ang tren na ito, parang naglalakad tayo sa gitna ng katapusan ng mundo. Posible bang ang tren na ito lamang ang nakaligtas sa katapusan ng mundo? Hindi, siguradong hindi na mapipigilan ngayon. Sa totoo lang, ang tren na ito ay pupunta sa Hoyan Mountain. Alas 11:56 na. 5 minuto na lang. Bakit ako lalong natataranta habang papalapit ang hating gabi? Kung ang susunod na 5 minuto ay tunay na katapusan ng mundo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi bababa sa mag-iwan tayo ng isang bagay. Kung gayon, sa huling 5 minuto, bawat isa sa atin ay magsalita ng 1 minuto. Sige, mauna na ako. May isa pang huling minuto. Buod ng formal na buhay. Dati, medyo pabaya ako sa buhay, at mali ang pagkakaintindi ko sa mundo. Pagkatapos ay nakilala ko ang isang grupo ng mga tao, at talagang binago nila ako. Gustong-gusto ko ang sarili ko ngayon. Sa totoo lang, wala na akong pinagsisisihan. Ay, nga pala, hindi pa ako nakakapunta sa Amerika para manood ng football. Huwag mo nang takutin ang mga tao, ako ang Diyos ng swerte. Sa tuwing bibili ako ng soft drinks, lagi akong nananalo ng libreng bote. Sa claw machine, lagi kong nakukuha ang paborito kong stuffed toy. Kaya, narito ako. Ang tren na ito ay tiyak na makakarating sa destinasyon nito. Ibinibigay ko ang aking minuto sa iyo. Hindi ko naman kailangan. Kung gayon, umaasa ako na maghihiwalay ang mundo sa katapusan ng mundo. Kaya, hindi na magkakaroon ng katapusan ng mundo. Magkakaroon tayo ng libo-libo, 10,000 ng mga sandali upang bumuo ng hinaharap kasama ang mga mahahalagang tao. 13 segundo pa. Huling 0 segundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagkasama tayong nakaligtas sa katapusan ng mundo. Ngayon ay isang bagong araw. Jitset, isa na namang araw ng pagpasok sa eskwelahan. Hindi mo kailangan maging araw.
Hanggat gusto mo, kahit isang bituin, isang lampara sa kalye, o isang alitaptap, maaari kang magliwanag. Kung gusto mong lumiwanag, lumiwanag ka. Kung ayaw mo, maging tamad ka lang. Tamang-tama, sumasakit ang ngipin ko nitong mga nakaraang araw. Hindi na ako naglalagay ng asukal. Alam mo ba? Nakakahawa rin ang sakit ng ngipin. Maaari ba akong mag-inom ng milk tea sa loob ng isang buwan at dalhin si Zhang Lurang sa drama club? Sige, pero sabihin mo muna. Ilang malaki o maliit na tasa sa isang araw? Anong brand? Sino ang kinakausap ni Lola? Ano ang sinasabi niya? Pinupuri na naman ako nito, pinupuri niya ako kahit saan. Nakakahiya naman. Si Guan Fang, umihi pa sa kama noong kindergarten. Nga, pagkatapos umihi, sinabi pa niyang pawis iyon. Tingnan mo nga kung gaano siya kahina. Ang lola ko, hindi marunong magpakumbaba. O, tingnan mo, Cinderella, ito ba ang gown mo? Tingnan mo siya. Hindi, kailangan mas masama pa ako. Mabilis ka, Little Fang, tulungan mo si Lola. Anong klaseng punit-punit na bagay ang hawak mo? Ito ay mga sariwang gulay na bagong bili ni Lola. Walang sira dyan. Ay, Little Fang. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Sa tuwing umuwi ka, tandaan mong ayusin ng maayos ang iyong mga sapatos. Sa huli, ako ba ang iyong katulong o ang iyong lola? Ikaw talaga ang aking alipin. Isang alipin na nangangarap pa. Ang batang ito, habang lumalaki, lalong hindi natututo. Ano pang alipin? Sino sa tingin mo ikaw, ha? Masakit ba ang batang ito, ha? Nakikipagtalo pa. Bakit mo naman ako sinasaktan, Lola? Bakit ka pa nagtatanong? Ay, ang sakit, Lola. Kumusta, Lola Guan? Tinuturuan niyo po ang inyong apo, ha? Magpatuloy lang po kayo, medyo tiningnan lang namin, hayaan niyo na lang kami. Lola, masakit. Lola, paulit-ulit niyo na itong pinapanood, hindi pa rin ba kayo nagsasawa? Bakit naman ako magsasawa? Ang galing mo kasing umarte. Hindi ako magsasawa sa panonood. Tingnan mo nang mabuti ang eksenang ito. Hindi pa nga ako nakakaakyat ng entablado sa eksenang iyan. Sino ang nagsabi? Tingnan mo, sa likod ng pulang kortina, may isang bata na pasimpleng sumusilip sa entablado. Hindi ba't ikaw iyon? Ang tingin na iyan ay hindi kayang pantayan ng mga mata ng isang matandang babae na tulad ko. Pati ba naman iyan nakita mo, Lola? Unang beses akong umarte sa entablado noong kindergarten. Mayroong mahigit 20 bata noon, lahat sila ay pare-pareho ang suot, pero sa isang sulyap mo lang ay nakilala mo na ako agad. Ngayon, sabihin mo, hindi ba kakaiba yan? Hinahanap ka ng lahat pero hindi ka makita, pero nakilala ka agad ni Lola. Haha, ang mga mata talaga ni Lola ang pinakamatalim. Sa hinaharap, tiyak nagaganap ako ng pangunahing papel, tatayo sa gitna ng entablado, para hindi na mag-abala si Lola sa paghahanap. Gustong maging pangunahing papel. Sa totoo lang, medyo mahirap iyon. Kung gayon, wag na lang, nakakapagod iyon, diba? Kailangan laging kumikinang para makita ka ng lahat. Pero hindi mo naman kailangang maging araw. Kung gusto mo, kahit bituin, ilaw ng kalye, o alitaptap, maaari kang magbigay ng liwanag. Kung gusto mong lumiwanag, lumiwanag ka. Kung ayaw mo, magpahinga ka lang. Kahit hindi ka kailanman lumiwanag, may makakakilala pa rin sa iyo sa unang tingin. Go, maglaro ng bola, Guan Fang. May kailangan kaming asikasuhin sa bahay ngayong gabi. Pwede bang palitan ang schedule? Sa Lunes, tutulungan kitang maglinis, haha, walang problema. Salamat. Aalis na ako, bye-bye, Ale. Ang mga paninda mo ay sira na, at naglakas loob ka pa ring ibenta ang mga ito. Sira? Hindi possible. So, sinasabi ninyo na naninira ako, di ba? Ale, pumasok na lang po kayo sa loob at magtrabaho. Kalma lang po kayo. Ang mga paninda ko ay bagong dating araw-araw. Hindi pa kailanman nagkaroon ng ganitong problema. Sabi ko sira ito. Hindi ko nakukunin ang bayad para sa order na ito. Ayos ba iyon? Kumain kami ng pagkain mo, paano kung may problema at kailangan naming magpa-ospital? Paano babayaran ang bayarin sa ospital? Kuya, bumili ka ng ilang pampalakas sa bato, marunong ka namang umintindi, di ba? Ibigay mo ang pera. Ang batang ito, nangangati para bugbugin. FA naman hindi pa rin dumating, natakot ba siya sa dalawang iyon? Tingnan ko nga. Kuya, pera po ito, kinuha ko lang. Hindi na po maulit. Sa susunod po, hindi na kami mangingialam sa bahay ninyo. Ano nang ginagawa mo? Gaano ba karaming pera ang mayroon ang isang estudyante? Hindi pa tapos yan. Paumanhin po, nagkamali po kami. Kung may problema, linawin natin, huwag tayong magkapisikalan. Ano nang pakay mo dyan? Pasensya na. Hindi ko na po gagawin ulit. Mas mabuti nga. Sasabihin ko sa inyo, huwag na kayong magpakita sa akin ulit. Umalis kayo. Maliit na bagay lang yan. Ang grupong ito ay talagang kakaiba. Bakit sila nagpakita ng ganyang kaawa-awang mukha?
Nagpalit ka ng duty sa Guanfang, di ba? Ngayon may bisita kami sa bahay. Ano sa tingin mo, pwedeng mamaya na lang ako umuwi? Kuya, siya po ang kumuha ng pera ko. Ikaw lang ba ang nangahas na galawin ang mga alagad ko? Umalis ka na. Pupuntahan namin ang lola mo. Hindi na rin bata ang matandang iyon, normal lang na magkunwari tayo. Hoy, anong ginagawa mo? Ipinapakita nito na binigyan natin ng magandang aral ang mga walang pinag-aralan. Tama, hindi iyon pagbabago kundi isang pagkasira. Naaalala ko noong grade 8 ako, noon, ang naisip ko lang ay walang silbi ang pag-aaral ng mga mahihirap na bagay. Naisip ko lang na gamitin ang kamao para gumawa ng pangalan. At ang pagkabata ay itinuturing kong kapatiran. Ang ugali ko ay mas nagiging mainit, konting bagay lang ay sumasabog na. Hindi ito pagre-rebelde, medyo masamang ugali lang. Nga, bakit ka nagbago? Bigla kong na-realize, tara na. Yung akala kong hindi matatalo, meron pala na lihim na nagpapasan para sa akin. Ako ang nagdulot ng gulo, pero ang lola ang humingi ng tawad. Hindi ko alam kung kailan, pero naging natural na iyon. Lola Guanfang, totoo po, ang tulad ni Guanfang, wala rin kaming magawa. Mapapayuhan lang namin siya. Noong bata pa siya, talagang mabait na bata. Kakausapin ko pa siya. Pakiusap po, noong bata ang lola ko, napakalakas niya. Hindi ko pa siya nakitang magpakumbaba at magmakaawa. Ganoon ang paghingi ng tulong sa iba, Ate Fang, umuwi na tayo. Doon ko lang napansin na medyo tumanda na pala siya. Lola, minsan nainggit po ako sa inyo. Sa edad ninyo, nag-aaral pa rin kayo, may pagkakataon pa rin kayong gawin ang gusto ninyo. Sa totoo lang, ang kamao ay hindi makakapagligtas ng mundo, ang panulat lang ang makakagawa nito. Huwag ka nang makikipag-away pagkatapos nito. Mag-aral ka ng seryoso kasama ang mga kaibigan mo. Hindi ko maisip kung gaano karaming mapanuring tingin ang tiniis ng mahina niyang katawan, pero kalmado pa rin siyang nakipag-usap sa akin. Pagkatapos noon, nagbago ako at sinimulan ang buhay ko ulit. Dati medyo pasaway din ako, di ba? Walang mas astig kaysa sa nagkamaling tao na nagbago. Ang astig niyan. Kung gayon, may pangarap ka pa rin ba ngayon? Sana po ay makasama ko pa si Lola ng napakatagal. Zhang Lurang, sinimulan na naming idikit ang mga palamuting bulaklak sa bintana ngayon. Ano nang ginagawa mo? Gumagawa ng takdang aralin. Zhang Lurang, ngayon, nagbalot ako ng siomai at sa unang pagkakataon, hindi nabasag ang palaman. Hula ko, magaling ka rin sigurong magbalot ng siomai. Wala akong gaanong naitulong. Malapit na naman akong pilitin ng mga magulang ko na mag-aral. Hindi ganoon ang mga magulang ko, inutusan lang nila akong linisin ang lahat ng salamin sa bahay. Malapit na akong maobses sa salamin. Zhang Lurang, ano nang ginagawa mo? Nagbabasa sa silid-aklatan. Zhang Lurang, dapat ay samantalahin mo ang bakasyon, gumawa ka ng mga nakakatuwang bagay. Ano nang tawag mo sa nakakatuwa? Lahat na nakakapagpasaya sa iyo ay nakakatuwa. Ngayon, dinala ko si Susu para manood ng paglubog ng araw. Napakaganda. Nakakainggit naman. Ano na nakakainggit? Nakakainggit si Susu. Lola, tumawag lang si Titi. Sabi niya, magkakaroon ng malaking handaan sa kaarawan ang lolo't lola ngayong taon. Sinabihan niya tayong umuwi sa probinsya para magdiwang ng bagong taon. Pero kung hindi tayo magdiwang ng bagong taong sa Jiangyi, hindi ba't masasayang lang ang lahat ng inihanda? Malayo pa ang suyang mula sa Jiangyi. Ano pa ang pinag-aatubili mo? Dapat talaga tayong pumunta. Noong bata pa ako, binuhat pa ako ng lolo't lola. Ang pinakamahalaga sa bagong taon at sa malaking handaan ng kaarawan ay ang pagkakaisa. Hindi na ako kakain, aayusin ko na ang gamit ko. Maghahanda ka na ngayon? Bakit siya biglang naging aktibo? Ang mga idioma ay sunod-sunod na gumagamit ng husay at galing. Kung Fu Panda, Tom and Jerry. Zhang Lurang, huwag kang magsabi ng kung ano-ano, idioma ba yan? Ayoko na, Zhang Lurang, ang init naman ng ulo mo. Ako lang ang nakakaintindi sa'yo. Sa pagkakataong ito, pinatawad kita. Hintayin mo ako sa Suyang, bilhan mo lang ako ng milk tea. Sa Suyang? Nga. Bibisitahin namin ang mga kamag-anak ko at doon na rin kami magpapasko. Kaibigan Zhang Lurang, nagulat ka ba ngayon? Mayroon ding kaunting saya sa pagkabigla, tama? Uy, huwag kang mahiya, sabihin mo sa akin. Walang maganda sa Suyang. Kung nandoon ka, paano magiging hindi masaya? Tulog na, tulog na. Sabik na ako sa Pasko. Inay, patawarin niyo po ako. Dadalhin lang si Xuan-Xuan sa supermarket para bumili ng buto ng mirasol, mani at merienda. Ano nang mahirap doon? Tumayo ka na, bilisan mo. Wala namang makakakilala sa'yo. Tumayo ka lang sa gilid at maghintay. Huwag kang mag-alala, okay lang ako mag-isa. Handang-handa na ba ang lahat? Ang karera ng pamimili ay nagsisimula na. 5, 4, 3, 2, 1, yay. Nauna ako. Hala, si Titi, Zhang Lurang, gusto mong pumunta sa bahay ko para maglaro. Tara. Zhang Lurang, tingnan mo.
Nakasalubong natin ang pinakalihim na organisasyon ng intelligence sa mundo. Ano? May lalaki na naman sa bahay? Sabi nila, nakita raw nila si Titi sa labas na nakikipagtawanan sa isang lalaki. At umuwi sila ng magkasama, mukhang malapit sila. Ang mahalaga, ang ating ACTT, ang bata pa, bigla na lang nagdala ng lalaki sa bahay. Hindi ba bagong kakilala lang yang batang yan? Ano ng klaseng tao? Ano ng background ng pamilya? May masamang ugali ba? Delikado ba? Bukod pa rito, ilang salita lang ay napapayag na niyang iwi siya ni ACTT. Sigurado hindi yan mabuting tao. Hindi pwede, kailangan kong turuan ang batang yan. Tatanungin ko siya kung kaya niyang makipag-away. Ngayon, sa bahay siguro ay mga magulang ko lang. Huwag kang mag-alala, napakamaasikaso ng mga magulang ko. Tumayo ka, batiin mo si Tio. Kaibigan po ako ni si Titi. Ako po si Zhang Lurang. Zhang Lurang. Madalas po siyang tumutulong sa akin sa math at physics. Bakit hindi mo sinabing may bisita ka? Bakit nakasabit dito ang ilaw na ito? Si Yao Zhang, pasok ka na sa loob, huwag kang tumayo sa pinto. Bakit ka nakatayo sa labas? Pasok ka na, maging komportable ka. Tia, upo ka rito, huwag kang mahiya. Kaklase mo ba si Titi? Ah, hindi po. Halata namang mabait na bata. Mahina sa agham ang pamangkin kong si Titi. Dapat akong magpasalamat sa iyo dahil tinutulungan mo siyang bumawi sa pag-aaral. Okay lang po. Tumutulong din siya sa akin. Tama, okay lang na magtulungan kayo. Nasaan si Titi? Ano nang pinag-uusapan niyo? Dahil nandito na si Xiao Zhang, manatili ka na para maghapunan. Subukan mo na rin ang luto ko. Hindi na po kailangan ng hapunan. Sa tingin ko, gabi na. Huwag kang umalis, kumain ka muna. Ako mismo ang nagluto para sa'yo, tikman mo ang luto ko. Titi, tulungan mo si tatay. Opo. Sige, makipag-usap ka na lang sa kaibigan mo, ako na ang bahala. Xiao Zhang, may allergy ka ba o bawal kainin? Ah, hindi po siya kumakain ng hipon. Ganoon ba? Okay. Teka, paano mo nalaman? Kasi sa tuwing kumakain tayo sa bahay ni Lola Guanfang, hindi ka kumakain ng hipon ball. Kaya tinanong ko siguran. Hindi ba't bigla mong naramdaman na hindi lang ako aktibo at masayahin, kundi malumanay at maalalahanin din? Nasaan si Titi? Sinabihan ko siyang ihatid na si Xiao Zhang. Sino ang nagsabi kanina na masamang tao siya at walang magandang intensyon? Ngayon, Xiao Zhang dito, Xiao Zhang doon. Ang bilis mong magbago ng isip, hindi ba't dapat ay magsalita ka rin ayon sa sitwasyon? Hindi mo ba nakita si Xiao Zhang? Tingnan mo ang kanyang ugali at kilos, paano siya magiging masamang tao. At saka, ang math ni Titi ay siya rin ang nagturo. Isang mabait at masigasig na bata. Zhang Lurang, mayroon kang espesyal na pribilehiyo sa akin. Ngayon, ikaw ang una sa listahan ng aking mga kontak. Priority ka sa pag-text. Zhang Lurang, sa tingin mo, ang pagpunta ko sa Suyang, maituturing ba itong isang nakakatuwang bagay sa bakasyon mo? Anak, kasalukuyan ngayong panahon ng trangkaso. Plano ng mga magulang mo na maging volunteer sa loob ng ilang panahon. Astig din pakinggan, di ba? Kahit paano, maituturing din na nakagawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Inang, sinabi ko na walang problema ang anak ko. Ano ba naman yan, dati naman madalas siyang mag-overtime at hindi umuuwi, nakasanayan na namin. Bukod pa rito, mas komportable nga siya ngayon. Walang nagbabantay sa akin sa computer. Ang galing naman, 1 oras pa lang ang nakalipas, nangungulit pa siya sa akin, tapos bigla na lang naglaho. Siguro may nangyari sa bahay nila. Maya-maya, puntahan mo siya. Lola, sobra naman po ang iniisip ninyo. Kaninang umaga, ipinagmalaki pa niya sa amin na masaya siyang nag-iisa sa bahay. Naniniwala ka ba sa sinabi niyang komportable siya? Bakit? Bakit ano? Bakit wala kang kaibigan? Seryoso ako, sobra ka naman. Malaki na siya, ano pa ang maaaring mangyari sa kanya? Nandoon ka pala, bakit hindi mo sinasagot ang tawag? Bakit ang init mo? Lagi kang nagpapanggap na malakas, pero hindi mo naman pala kayang alagaan ang sarili mo. Maaari ko bang itanong kung ano ang ginagawa mo? Magandang tanong yan. Dahil mag-isa kang nakatira sa loob ng kalahating buwan, malaki ang posibilidad na madalas itong mangyari. Sa pagkakaalam ko sa lola ko, sigurado akong araw-araw niya akong papupuntahin para bisitahin ka. Para sa sarili kong pisikal at mental na kalusugan, nagpa siya akong dalhin ka sa bahay ko. Ayos lang ba iyon? Makakaabala iyon sa lola mo. Narinig niyang darating ka kaya handa na ang lahat. Braised pork hock, hipon na niluto sa mantika, steamed sea bass, at siomai na may 5-spice beef filling. Tara na! Uy, mamaya, pag matutulog ka, siguraduhin mong magkumot ka ng maayos ha, baka sipunin ka. Zhang Lurang, ang tagal mo nang kilala siguran, paano mo siya nakakayanan? Seryoso ako, gabi-gabi siyang humihilik na parang paputok. Paputok, naiintindihan mo? Kung hindi ko lang nakita na humihinga pa siya, aakala ko na mutate na siya. Kahapon, sinipa pa niya ako palabas, hanggang ngayon, pasa pa rin ang bewang ko.
Tara, lapit ka rito, mag-isip tayo ng paraan. Katatapos ko lang magkasakit, Zhang, hindi ka man lang bumisita sa pasyente. Hindi ko kaya mag-isa, nasaan siya? Bilisan mo, tulungan mo ako. Sa tingin mo, darating ba si Zhang Lurang? Ang tagal mo nang nagte-text sa kanya pero wala pa ring reply. Pagkakaalam ko sa kanya, malapit na siyang dumating. Hindi nga. Si Zhang Lurang, tahimik lang pero ang totoo, cute siya. Inumin mo ang gamot mo. Zhang Lurang, binili mo ba ito para sa akin? Hindi ako uwi. Pwede bang bitawan mo na ako? Dati, kapag natatakot ako, nakasiksik ako sa dingding. Ngayon, marami na tayong tao rito, mas ligtas na ang pakiramdam. Hoy, kung hindi kayo natatakot sa lamig, ako naman natatakot mahawa. Magkumot kayo ng maayos. Malakas ako, hindi ako natatakot sa lamig. Mas mahina ang katawan ko kaysa sayo, kung labanan, laban. Sasagutin ko lang ang tawag. Ipagpatuloy natin sa ibang araw. Hello, ma? Gising pa ba si Ranran? Hindi pa po. May magandang balita. Kontrolado na ang trangkaso sa Hingwin. Sa simula, sinabi pa ng direktor na manatili muna ang mga magulang ko ng ilang araw, pero nag-aalala sila sa akin kaya gusto na agad bumalik. Huwag na kayong mag-alala, nasa bahay ako ng kaibigan ko, ang sarap magluto ng lola niya, ang dami ko nang nakain at tumataba na ako. Mga magulang, mag-ingat po kayo dyan, umuwi po kayo agad. Magkakalagnat na naman ba? Mukhang kailangan lagi ng mundo ng mga bayani, pero wala namang may gustong maging bayani ang kanilang mahal sa buhay. Ang mga anak ng bayani ay may espesyal na pribilehyo. Ngayong gabi, pwede kang magsaya. Humihilik si Guanfang. Ang pagkakaibigan ng mga lalaki hindi mo maintindihan. Hindi namin kailanman sinisiraan ang isa't isa. Uy, ilang beses na ba akong sinakay ni Guran? Ano pa nang ingay yan? Balak mong agawin ang kumot ko. Kumusta magmahal ng isang tao? Siguro patago, di ba? Sabi ng guro, dapat ay mag-ingat sa bawat hakbang. Pupunta ba kayo sa klase ng psychology? Hindi, sinabi ni Jayang Jaya na ilalaan niya ang lugar para sa amin. Kung gayon, sasabihin ko sa kanya na bawasan ng isa. Teka, kasama rin ba si Jayang Jaya? Nandito na ang lahat. Sa tingin ko, medyo stressful ang buhay ngayon. Walang masama sa pakikinig. Heartbeat. Hindi ko alam kung naranasan ninyo na ba ang pakiramdam na ito. Kapag may isang taong naging espesyal, kahit ang mga mata mo ay kusang susunod sa kanya. Kailangan bang ganoon katanga? Konting ngiti lang niya, o di kaya ay aksidenteng magkatitigan. Matutuklasan din ito ng mga nagmamalasakit at hindi na sila makakapagpakalma. Lahat ng ito ay normal na pangyayari sa pagdadalaga. Sa tingin ko, mali ang sinabi ng guro. Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa isang tao ng lihim? Kung may gusto ako sa isang tao, dapat ay maningning at matindi at malalaman ng lahat. Sa tingin ko, ikaw ang tipo na mahilig sa isang tao ng patago. Dapat mo munang tingnan ang sarili mo. Basta magkasama tayong sumayaw, sigurado akong madali nating matatapos ang stage. Totoo ba? Siyempre, huwag kang mag-alala. Maghihintay ako sa iyo hanggang gabi. Maglilinis ng practice field bukas. Tingnan mo si instructor. Teka, natatakot ba ako sa taong ito? Wala namang ganoon. Tara na. Madilim sa unahan. Kung natatakot ka, tawagin mo lang ang pangalan ko. Ang pangalan ko ang magiging lakas mo. Kinakabahan. Sino ang nagsabi? Bakit kung kinakabahan? Ano nang hindi mo masabi? Natatakot ka bang pagtawanan ka ng iba? Kung talagang kinakabahan ka, bibigyan kita ng tip. Siguradong mawawala ang kaba mo. Kapag nasa stage ka na, isipin mo na ang lahat ng manonood sa ilalim ay repolyo. Repolyo? Pero dapat ka pa rin kabahan ng kaunti, dahil kahit papaano, may isang pares ng malalaking matang gwapo tulad ko sa ilalim ng stage. Naku, ang lakas naman ng pagmamahal mo sa sarili. Ang babaeng nakasuot ng asul na damit ay hindi naman nakakainis, medyo cute pa nga. Cute? Bakit? Saan mo nakita ang cute? Maaaring matisod sa daan, ang ugali ay matigas ang ulo na parang asno, napaka-cute. Kilala mo ba siya? Kung gayon, bilisan mo at ipakilala mo ako sa kanya. Hindi ko siya masyadong kilala. Nandito na ba ang grupo ni Jayang Jaya? Sasama rin ako. Sige, umalis ka na. Sigurado akong sisiraan na naman ako ni Jayang Jaya. Uy, mas malamig sa iyong kaysa sa Jayang Ni. Hindi man lang nag-iingat si Jayang Jaya. Tara na. Hawakan mo nga ito para sa akin, sakto lang. Ano nang ginagawa mo? Jayang Jaya. Xiao Jayang. Xiao Jia. Magandang Jaya. Gising ka na? Bakit ka nandito? Hindi ba ikaw mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin? Ang galing mo naman. Hindi ka pa gising na gising pero nagawa mo pa ring buksan ang pinto para sa akin. Buti na lang malapit lang ako, kung hindi, baka lagnatin ka pa hanggang sa mawalan ka ng malay. Hindi pa rin dumating ang iba, buti na lang. Sinabi ko na hindi ako sasagot, ulitin mo nga ulit. Guran, pinoprotektahan mo ako.
Huwag kang magsalita ng marami, tingnan mo ako. Pinoprotektahan mo siya. Pulis, sila po iyon. Takbo na. Ang pagtibok ng puso ay kung umiti lang siya ng bahagya o aksidenteng magkatitigan, matutuklasan din ito ng mga nagmamalasakit. Kahit paano, kung may gusto ako sa isang tao, dapat ay maningning at matindi at malalaman ng lahat. Uy, ang ganda ng clip ng buhok ng babaeng iyon. Sa tingin ko rin maganda ang clip ng buhok niya. May eksaktong ganoong si Jayang Jaya. Pero sa tingin ko, mas cute si Jayang Jaya. Bilisan mo, palitan mo. Matagal ko nang kilala si Jayang Jaya, siya ang tipo ng taong tapat at walang pakialam. Kapag kinikimkim niya ang sama ng loob, siguradong diretsahan niya itong sasabihin sa harap mo. Hindi siya malumanay, hindi siya malambing, ngunit anuman ang mangyari, lagi siyang masaya araw-araw. Kakaiba ang kanyang pagiging hangal. Ang ibig kong sabihin, ikaw ay ikaw. Bagaman hindi perpekto, ikaw ay natatangi. Hindi mo kailangang isuot ang sapatos na hindi ka siya, hindi mo kailangang magpanggap na hindi ikaw. Ang pagiging natatangi ay maaari ring maging makinang. Sa susunod na magkita tayo, sana ay mas maging mature ka na. 1 taon lang naman ang tanda ko sa iyo. Noong bata ako, lagi kitang pinagbibigyan. Nagbibigay ako dahil hindi ko gusto. Kapag talagang gusto mo, hindi mo kayang pagbigyan. Halika na. Maganda ba? Maganda. May isinulat akong liham ng pasasalamat para sa iyo. May kapatid akong babae. Gustong-gusto ko ring isulat ang mga bagay na mahalaga sa akin at ipadala sa iyo bilang mensahe. Kami pala ay magkamukha. Tunay nga, hindi pwedeng pilitin ang mga bagay na hindi bagay sa iyo. Palitan mo iyan. Kailangan baguran. Hindi ka siya ang sapatos at namamaga ang paa mo. Ganyan ba ang halaga ng kagandahan? Ano bang alam mo? Ang ganda. Sinabi mo na maganda siya. Subukan mo. Tara na. Hindi ako rito para bumili niyan ngayon. Hello, gusto kong subukan ito. Pero hindi ba gusto mo yung sneakers? Maraming bagay sa buhay ang kailangang pagpilian. Hindi pwedeng gusto mo ang lahat ng bagay. Ginawa mo iyan para sa konsyerto ni Anthony, di ba? Alam ko na, bakit mo pa tinatanong? Alam mo ba kung ilan sa langit? Bakit hindi 100,000,000? Hindi bababa sa 2,000 bituin. Ngunit sa kalangitan na puno ng bituin, hindi ka makakahanap ng dalawang magkapareho. Ganoon din sa iyo, ang Jayang Jaya na kilala ko, siya ang tipo ng taong tapat at walang pakialam. Kung siya ay kinikimkim, tiyak na direkta niya itong sasabihin sa harap mo. Hindi siya malumanay, hindi siya malambing, ngunit anuman ang mangyari, lagi siyang masaya araw-araw. Ang ibig kong sabihin, ikaw ay ikaw. Bagaman hindi perpekto, ikaw ay natatangi. Hindi mo kailangang piliting maging isang taong hindi bagay sa iyo. Ikaw ang nag-iisang palaging nagniningning. Sino ang sinusulatan ni Titi ng liham pag-ibig? Sa unang pagkakataon na nakita kita, nakaupo ka sa damuhan na may hawak na gitara. Kung ayaw mo, umuwi ka na. Nandito ka rin pala, Zhang Lurang. Yung libro doon, yung una. Zhang Lurang, may nakita ka ba? Yung mga taong iyon ba ay yung grupo ng naggigitara sa kabilang klase? Gitara? Sino ang sinusulatan ni Titi ng liham pag-ibig? Kilala mo ba yung naggigitara? Ano nang pinag-uusapan ninyong dalawa? Ang sigla nyo ah. Lihim. Sa isi ngayon, kailangang mag-pull-ups ang mga lalaki. Ilan ang kaya mong gawin? Lihim. Simulan na ang pag-uulat ng mga resulta. Hindi tama ang kilos. Nakagawa ka ng 26, sapat lang para makapasa sa average. Hindi ka ba masaya ngayon? Wala naman. Sabi mo wala. Kinapap mo lang ang leg mo. May nakita ka ba? Hindi. Hindi mo dapat isipin na nagsusulat ako ng liham para sa iba. Nagsiselos ako. Hindi mo na nga makilala ang sulat kamay ko. Kung ganoon, parusa, umuwi ka at basahing mabuti ang mga notes ko. Sa pagkakataong ito, palalampasin ko muna. May mahalaga ka bang itinatago sa akin? Gusto ko si Guan Fang. Ito ay akin. Kay Rangrang, kay Suzaizai. Baka ang mga regalo ay ipapadala sa 2 batch. Huwag kang mag-alala, tiyak na mabilis itong darating. Dumating na ang regalo ni Anchenyo para sa iyo. Siguradong ito ang regalo mo na ipinadala para sa iyo. Wow, ang ganda! Salamat kay Anchenyo para sa akin. Nagustuhan mo ba ang regalong ito? Siyempre. Pero parang may kulang. Walang snacks, ano? Nasa kwarto ko, kuhanin mo na lang, Anchenyo. Parang hindi pa dumarating ang regalo mo, Zaizai. Zaizai, noong bumibili ako ng regalo, hindi ko alam kung ano ang akma para sa iyo. Gusto mo bang tulungan mo akong pumili? Kung dumating na ang regalo ko, kailangan mo akong abisuhan. Napakaliit ng memorya mo, kung hindi ko sasabihin, siguradong makakalimutan mo. Maaari mo bang balutin ito ng mas maganda para sa akin, ate? Mas mabuti sigurong ibigay ko ito sa isang babae. Huwag kang mag-alala, babalutin ko ito ng maganda para sa iyo.
Kahit na binili ko ito para sa iyo, kapareho lang ito ng regalo ni na Zai-Zai. May regalo ka. Huwag kang masyadong magsaya dahil hindi ka nakatanggap ng regalo. Dumating na ang regalong ito mula kay Antenyo para sa iyo. Ang ganda. May mahalaga ka bang itinatago sa akin? Gusto ko ng pakwan. Ang binili mo kahapon ay kinain ko ng palihim. Sa araw, walang makita, pero sa gabi sa ganitong kalaking bakanting silid-aralan, nakakatakot. Para sa iyo, mas nakakatakot ito, di ba? Hindi ba ikaw ang nagturo sa akin ito? Sige, gawin na ang susunod na tanong, hindi na ako natatakot. Nakasagot na naman ako ng isa pang tama. May premyo ba? Ay, bakit nawala ng kuryente? Tingnan ko. Isa pang mali. Ang converse proposition ba ay kung hindi hindi? Ano ang relasyon ng dalawang proposisyon na ito? Nag-aaral ka pa rin sa oras na ito. Ano? Ngayon ko lang nakita sa forum ang isang napakainit na tanong. Gusto ko ang iyong converse proposition. Ibig sabihin, kung mayroong sinumang hindi nagkagusto sa iyo, hindi ako iyon. Tama ba? Gusto kita, hindi ito proposisyon. Dahil ang paggusto ay hindi maaaring husgahan kung totoo o peke. Ngunit paano magiging peke ang paggusto? Kung kailangan maghanap ng paraan upang patunayan ang totoo at peke, kung gayon ang orihinal na proposisyon ay maaaring baguhin sa, kung ako ay umiiral, gusto kita. Subukan mong palitan ang converse proposition, kung hindi na kita gusto, hindi na ako iral. Ngayon lang kami nagsimula sa klase sa gabi, ngunit napansin namin ang hindi nararapat na pagiging malapit ng mga estudyanteng lalaki at babae. Labis na ikinababahala ito ng paaralan. Umaasa kaming magpupokus kayo sa kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin. Kung may anumang mangyari, agad na iulat sa guro. Naintindihan niyo ba? Naintindihan po. Sige, rang-rang, ang porsyento ng tama mong sagot ay umabot na sa 70%. Napakagaling. Hello, kakatapos ko lang magtanong kay Teacher Zhang. Pababa na ako ngayon. Hintayin mo ako sandali. May tao pa rin ba sa loob ng klase? Su Zai-Zai, pinapunta ka ni Teacher Lin sa opisina. Mukhang madalas kayong magkasama nitong dalawa. Opo, tama po. Ilang taon pa lang kayong dalawa? 2 buwan na lang, pasahan na ng requirements. Bawat minuto, bawat segundo sa high school ay napakahalaga. Huwag ninyong ilagay ang isip ninyo sa ibang bagay. Ma'am, hindi po gaya ng iniisip ninyo. Ano pa bang klase? May ebidensya na kami at may litrato pa. Tingnan mo, paano mo ipapaliwanag ito? Nag-uusap lang po kami tungkol sa homework. Kung ganoon, kapag nag-uusap tungkol sa homework, kailangan talagang maghanap ng pribadong sulok. Bakit ngayon pa lang may nagreklamo? Ibig sabihin, nakaapekto na kayo sa ibang tao. Alam ng lahat na magkasama kayong dalawa sa study group, pero marahil walang nag-akala na ang litratong ito ay kuha ng isang photographer, di ba? Baka nagkamali lang, di ba? Bakit ka tumatango? Sasabihin ko sa iyo, Su Zai-Zai. Ah, hindi, estudyanteng Su Zai-Zai. Narinig kong sinabi ni Teacher Zhang na sasali ka sa English Recitation Contest, di ba? Si Zhang Lurang ay mayroon ding physics exam na nalalapit. Malalaki na kayong dalawa. Hindi natin pwedeng sayangin ang ating oras. Hindi mo na kailangan mag-review para manalo ng first place. Nahuli ka na ng guro. Balak mo pa bang guluhin siya? Bakit ang bobo mo? May gusto ka naman kay Zhang Lurang, bakit ka nagpapanggap sa harap ko? Anong pinagsasabi mo? Ginagawa mo lang ang sarili mong mas bobo. Ah, nga pala, may sasabihin ako sa iyo. Sasabihin ko talaga kay Zhang Lurang na ikaw ang nagsumbong sa guro. Umiyak ka na, pagkatapos nito, magsimula kang muli at mamuhay ng maayos. Huwag mo na itong ulitin sa susunod. Tutulungan kita, hindi na kailangan. Su Zai-Zai, tumahimik ka sa klase. Si estudyanteng Zhang, napakagaling mag-aral, pero patuloy siyang hinahabol ng mga babae mula sa ibang klase. Talagang malas siya. Siguro pagod na rin siya. Tapos na akong kumain, mauna na ako. Paglipat ng paaralan? Bakit biglaan? Narinig ko kay nanay. Siguro dahil sa problema sa pag-aaral. Siguradong malungkot si Zai-Zai ngayon. Hindi pwede, kailangan kong isipin kung paano siya aaliwin. 2 araw ka nang malungkot dahil kay Zhang Lurang, di ba? Napansin mo rin? Mabuti tinatanggap mo ang katotohanan. Pero hindi ko pa rin matanggap. Hindi naman siguro ganoon kalala? Kahit lumipat ng paaralan si Zhang Lurang, pwede mo pa rin siyang tawagan. Hindi naman malayo si Su Yang. Sa bakasyon, pwede mo pa rin siyang bisitahin. Lilipat ka ng paaralan? Malungkot ka hindi dahil sa paglipat ng paaralan ni Zhang Lurang. Lumipat siya ng paaralan? Hindi mo alam? Alam na ng lahat, ako lang ang hindi nakakaalam. Sige, mauna ka na. Ako na mismo ang magtatanong sa kanya. Ikaw, lilipat ka nga ba ng paaralan? Sa totoo lang, habang papunta ako rito, maraming beses kong gustong bumalik. Medyo natatakot akong marinig ang sagot mo. Pero may mga bagay na kung hindi ko tatanungin ngayon, hindi ko rin alam kung bukas ay magkakaroon pa ako ng sapat na lakas ng loob na magtanong. Akala ko naiinis ka lang sa akin.
At least magkaibigan pa rin tayo. Sa susunod, hindi na ako masyadong magpapakita sa iyo. Pero ang tungkol sa paglipat mo ng paaralan, alam na ng lahat, ako lang ang hindi. Ang ginawa mo, pinaparamdam mo sa akin na hindi ako mahalaga. Paumanhin, gabi na. Mauna na ako. Zaizay, bakit hindi ka umupo dito? Baka makagulo. Kaya ko namang gawin ito. Zaizay, pasensya na. Ano ang ginawa kong nagpagalit sa iyo? Naisip ko lang, kung talagang naiinis ka sa akin, pwede mo namang sabihin ng direkta. Hindi ko kailanman naramdaman na naiinis ka sa akin. Kaya bakit ang tungkol sa paglipat mo ng paaralan ay sinabi mo sa lahat, pero hindi sa akin? Hindi ko rin naman sinabi sa kanila. Sa simula, gusto ko sanang sa iyo unang sabihin, pero napakatagal kong inisip kung paano ko sisimulan. Kasi ikaw ang napakahalaga kong kaibigan. Galit ka pa rin ba? Medyo galit ako. Sige, pili ka, susuyuin mo ako o mawawala ako sa iyo. Paano ba suyuin? Magpa-cute ka sa akin. Madali lang, tuturuan kita. Zaizay, subukan mong sabihin, ako si Rangrang. Galit ka ba? Hindi. Sige, ngiti ka. Hindi ko magawa. Subukan mo. Ayoko. Kung ganoon, hindi ka nagalit. Paano ako magagalit sa iyo? Ayoko magalit kahit kaunti. Kuya, naghihintay si nanay sa gate ng eskwelahan. Mauna ka na. Talagang naiinggit ako kay Sang Lurang. Hindi na kailangan turuan ang kapatid niya sa pag-aaral, at sa halip ay siya pa ang tinuturuan ng kapatid niya. Grade 11 pa lang si Sang Lurang. Sa puntong ito, hindi siya mas matalino kaysa sa kapatid niya. Anong matalino? Hindi ba grade 11 din tayong lahat? Iba-iba ang bawat isa, hindi pwedeng ikumpara. Pero magkapatid sila, normal lang na magkumpara. Kuya, gusto mo bang maglaro ng game? Kalahating oras lang. Rang, sa oras na ito, naglalaro ka pa rin ng game kasama ng kapatid mo. Hindi nanay, hindi ko na talaga alam kung ano ang sasabihin ko sa iyo. Ang kapatid mo, dati, hindi naglalaro ng ganito sa bahay, pero pagdating dito sa Jiangyi, sinira mo na siya. Masyado kang responsable. Pwede bang intindihin mo naman kami ni tatay kahit kaunti? Kung magsisikap ka lang sa pag-aaral tulad ng kapatid mo kahit kaunti. Sige na, tatay, nanay, pwede bang tumigil na kayo sa pagsasalita? Ako ang nag-aya sa kanya na maglaro. Pero hindi man lang ninyo ako tinanong. Pwede bang huwag na lang ganoon? Nanay, nasa kwarto ba si Ali? Wala. Hindi ba nasa kwarto mo siya? Ali, magkasama kayong dalawa sa isang kwarto. Bakit hindi mo alam kung kailan lumabas ang kapatid mo? Masanay ako sa Jiangyi. Gusto mo bang tulungan kitang hanapin siya? Wala siya sa mood magpahinga ngayon. Zhang Lurang, sinasabi ko sa iyo, nakakasama mo ang kapatid mo pero hindi mo alam kung kailan siya lumabas. Bakit? Ikaw si Zaizay. Kaibigan ka ng kuya ko. Ikaw ang nagbigay ng nagsasalitang manika, di ba? Nakita ko lang. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang mga bagay na ito. Sa simula, noong nalaman kong lilipat kami dito, masaya ako. Dahil ang lugar na gusto ng kuya ko ay tiyak na napakagandang lugar. Palagi ko siyang hinahangaan. Noong bata pa ako, hindi ko marunong magtali ng sintas, palagi siyang nakayuko para tulungan ako. Halata namang 1 taon lang ang tanda niya sa akin, pero noon, naisip ko na napakagaling ng kuya ko. Marahil ang simula ng pagiging paborito ay ang pagprito lang ng dagdag na itlog para sa isa. Ang mga magulang ay maaari lamang pumili ng isa. Ang mga paghahambing na tila walang pinsala, ngunit kapag nagsimula na, ang lahat pagkatapos noon ay naging maliwanag na. At ako rin. Hindi nila kailanman inisip ang damdamin ng kuya ko. Hindi ko rin siya inisip. Hanggang sa nakilala ko kayo, doon ko lang nalaman na hindi pala ayaw ng kuya ko umiti, kundi sa ganoong uri ng pamilya, matagal na siyang hindi masaya. Sa totoo lang, pinupuri ako ng lahat, ngunit ang pinakagusto kong marinig ay ang papuri mula sa kuya ko. Rangrang. Kuya, pasensya na. Uwi na tayo. Rangrang, tingin ko bagay kami ng kapatid mo, kasi pareho kami ng idolo. At hinahangaan niya ako, kasi ngayon, pwede ko na siyang sabayan sa pagpasok, at pwede ko siyang sabayan pa uwi sa bus, at mayroon kaming iisang grupo ng kaibigan. At hinahangaan ko siya kasi nagkaroon siya ng kuya na katulad mo, na naghihintay sa kanya pagkatapos ng klase, na yumuko para itali ang sintas niya. Sinabi ba iyan ni Ali? Dati, ang impresyon ko sa kanya ay isang henyo, tulad ng sinasabi ng lahat. Tila nakalimutan kong 16 na taong gulang pa lang siya. Sabi niya, ang taong pinakahinahangaan niya ay ang kanyang kuya. Manong driver, hindi na kailangan pang hanapin. Good luck sa exam, opo. Maganda ang panahon bukas kaya may oras ka ba? Malapit na talaga ang graduation, ngayon ko lang na-realize na ayaw kong umalis. Sa totoo lang, noong high school ako, may maliit akong pinagsisisihan, hindi ko kailanman nakasama sa iisang mesa si Rangrang.
Gusto ko sanang maging seatmate niya. Buong araw, mula umaga hanggang gabi, magkasamang mag-aral at magtutoring, tapos magkunwari na hihiram ng ballpen at notebook niya. Tapos paglingon ko lang, Rangrang, bakit ka nandito? Anong kinukuhanan mo? Gusto kong magdagdag ng isang di malilimutang alaala para sa graduation ceremony. Hello, Rangrang, hulaan mo kung nasaan kami? Nasa school. Ang maturity at graduation ceremony. Lahat ng graduating students ay naroroon. Ang galing, si Teacher Truong, dati ay nagsawa na sa kakatitig, ngayon ay medyo ayaw pang umalis. Maging ang striktong guidance counselor ay ngumingiti buong araw ngayon. Rangrang, congratulations sa graduation, Suza Izay, happy graduation. Rangrang, matagal na tayong hindi nagkita. Umuwi ako para dumalo sa seremonya ng pagtatapos kasama kayo. Pumayat ka, pero gwapo pa rin. Zanglurang, saktong nandito ka rin. Kukuha ako ng litrato para sa inyo. Sige, ayos lang. Lumapit kayo. Bilang ako ng 1, 2, 3 ha? Sige, 1, 2, 3, kimchi. Rangrang, nakauwi na ako. Umuwi ka na rin at magpahinga ng maaga. Maganda ang panahon bukas. Kanina, sinabi mo iyan. May oras ka ba? Medyo kinakabahan ako. Huwag kang mag-alala, tandaan mo ba ang itinuro ko sa iyo? Eksakto. Unang hakbang, baguhin ang paraan ng pagsasalita, mas malambot, mas matamis. Matagal ka na ba rito? Kakarating lang din niya. Rangrang kuya, tara na. Suza Izay, please magsalita ka ng normal. Ikalawang hakbang, magkaroon ng physical contact. O Envy, buti na lang. Ayos ka lang ba? Ang pinakamahalaga ay ang ikatlong hakbang, magbigay ng pahiwatig. Buti na lang dumating kayong dalawa sa tamang oras. Dito, may isang deck ng baraha, pumili ka ng isang card ayon sa iyong pakiramdam. Itong card na ito, makikita na napakaswerte ng batang babae at magdadala siya ng swerte sa mga nakapaligid sa kanya, lalo na sa pinakamalapit sa kanya. O.S. Rai, ang sinumang maging nobyo niya sa hinaharap ay tiyak na magiging masaya. Hoy, kapatid, pumili ka ng isang baraha. Itong baraha na ito. Ang barahang ito ay naglalarawan ng personalidad ng iyong magiging nobya. Siguradong may bangs, mahabang buhok, malalaking mata at nakasuot ng pink na damit. Kung ganoon, malalaman ba ang pangalan niya? Naman! Ano ang pangalan mo? Ako si Suzaizay. Suzaizay. Lakasan mo, hindi ko marinig. Bakit ka nakatingin sa akin? Nagkataon lang ba? Tama. Si Suzaizay nga. Palagi akong nagtatanong, ngayon ikaw naman ang magbigay ng tanong. Pero sasabihin ko sa iyo, magaling ako sa larong ito. Maaari kang magbigay ng medyo mahirap na tanong. Zanglurang, gusto si Suzaizay. Naramdaman mo ba na palagi akong magaling sa lahat ng ginagawa ko? Tama, pero hindi rin. Halimbawa, maging tapat sa iyo. Ano? Gusto kita. Bukas yata pwedeng tingnan ang scores. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan? Bakit ka kakabahan? Love life lang naman yan. Ang tinutukoy ko ay ang pagtingin sa scores namin ni Rangrang. Mag-on na kami, hindi ito panaginip, di ba? Kumalma ka, Suzaizay, hindi ba normal lang ito? Huwag kang masyadong ma-excite. Siguradong kalmado pa rin si Rangrang. Rangrang, tulog ka na ba? Parang hindi ako makatulog. Kayo lang dalawa ang nagde-date. Tamang-tama ang oras ngayon. Kung pupunta tayo agad, makakagawa pa rin tayo ng kumpletong plano, di ba? Hoy, bakit ganoon? Bilisan, bilisan, bilisan. Tulungan mo akong ikabit itong maliit na ilaw. Magkakamping kayo nang wala nito. Halata na, naghahanda kayo ng sorpresa para sa amin. Pero ang ganitong klaseng camping, mas maganda kung sinabi niyo muna para makapaghanda kami. Tayo. Zaizay, noong sinabi ni Guran sa akin, alam ko na agad na may mangyayari. Ayos lang, nandito na ako. Buti na lang nandyan ka. Sa gabi, manonood tayo ng mga bituin, okay? Hindi ko akalain na ganito kaganda ang pagtingin sa mga bituin dito. Hindi ko pa kailanman napansin na ganito kalawak ang kalangitan. Sobrang saya, parang hindi totoo. Hawak ko ang kamay mo, hindi ka na makakatakas. Masigurado na ako ngayon, hindi pwede, hindi ka ba nilalamig? Napakabilis ng pangyayari, parang panaginip lang. Suzaizay, alam kong sasabihin mo na naman sa akin na umasta ako ng normal. Halika rito, napakatalino ng Rangrang natin. Sa ganito, hindi na malamig. Dito ba ang banyo? Guran, sasabihin ko sa inyo, may kakaiba rito. Kanina, nakita ko ang dalawang tao na magkayakap doon sa labas, pero kapag tiningnan ko ng mabuti, parang isang tao na may dalawang ulo. Nakakakilabot, di ba? Nakita ko ng malinaw. Nakasuot ng itim na jacket ang taong iyon, kamukha ng jacket na iyon. Tapos ang isa pang ulo ay sa isang babae, mahaba ang buhok na ganito.
Hoy, nagkamali ka lang ng tingin, wala kang nakita. Walang nakita, wala bang dapat ideklara? Kailan pa nangyari yan? Itatago mo pa ba? Wala ka rin sa huli. Seryoso ako, anong kinakalikot mo sa telepono mo? Nag-text lang ako ng good night. Ang ganda ng pagsikat ng araw. Lahat ay may kanya-kanyang layunin at direksyon. Sana sa susunod na manonood tayo ng pagsikat ng araw ng magkasama, mas maging maayos na tayo. Lumayo pa tayo, tingnan ang mas maningning na ilaw. Ang ganda ng pagsikat ng araw. Rangrang, lumabas ka sa balkonahe. Zanglurang, libre ka ba mamaya? Gusto mo bang kumain tayo ng magkasama? Paumanhin, may kausap na ako. Buti na lang walang coriander, kung hindi, kailangan ko na namang magtanggal buong maghapon. Paumanhin sa abala sa tindahan. Ipinagdiriwang namin ang ika-negatibo 15 anibersaryo. Gusto ba ninyong kumuha ng larawan bilang pagunita? Naman! Humanda na! 1, 2, 3, shoot! Ano ang sinusulat mo? Kopyahin at i-paste. Hindi mo alam? Ang kopyahin at i-paste ay ang paraan ko ng pagpapakita ng aking pagsang-ayon sa iyong ginawa. Sinusuportahan ko ang sinasabi mo. Natuto ka na ba? Rangrang, nga pala, rangrang. Napakainit ng panahon nitong nakaraang 2 araw, tandaan mong maglagay ng sunscreen. Kung hindi, iitim ka. Ano naman kung umitim? Kailangan kong umitim din tulad mo, kung hindi, hindi na tayo bagay. Nararamdaman ko lang na masyado kang lumapit kaya hindi ko mapigilan. Ano ang hindi mo mapigilan? Ang halikan ka, Suza Izay. Ang sinabi mo ngayon, natuto na rin ako. Ano? Kopyahin at i-paste. Suza Izay, gusto kita. Pagod na ako, sana mayroon akong isang kahon ng jelly ngayon. At may lasang gatas pa. Kung mayroon ding chocolate cake, napakasarap. Rangrang, isa ka bang salamangkero? Kung ganoon, gusto ko ring uminom ng yogurt. Original flavor yogurt, peanut brittle, inihaw na karne. Bilhin ko na lang. Nagbibiro lang ako, rangrang. Ang bag mo ba ay magic bag ni Doraemon? Bakit mayroong lahat doon? Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya binili ko lahat ng gusto mo. Tingnan ko pa kung ano pa ang meron. Ay, ano ito? Kaninang umaga, sa military training, napansin kong medyo malaki ang sukat ng sapatos mo, kaya binili ko ang isang insole para sa iyo. Mas komportable yan. Ang bait mo naman. Wow, mukhang cool siya. Sa totoo lang, kung mayroong makakaakit sa kanya sa dormitoryo, ililibre ko siya ng milk tea sa loob ng 1 buwan. Anyway, sa tingin ko, bata ka pa. Maghanda ka na ng milk tea at panoorin mo ako. Suza Izay, magtulungan tayo. 1 buwan ng milk tea, iyan. Medyo nagpapanggap lang ako. Oh and by God, magkaklase kayo nung high school. Ibig sabihin, magkasama na kayo noon pa? Sabihin mo sa akin, paano kayo nagkakilala at nagkatuluyan? Gusto ko ang mga love story ng magagandang lalaki at babae. Sabi mo swerte lang, pero hindi ako naniniwala doon. Gusto mo ang isang tao ng napakamatindi, sa tingin ko, kayang-kaya ni Zanglurang na tanggihan ang iba. Ngunit tiyak na hindi mo maaaring tanggihan si Suza Izay, tama? Kung ako ay isang lalaki, magugustuhan din kita. Kaya dito nagtatapos ang aming ulat. Salamat sa inyong lahat, rangrang. Pakiramdam ko, mas mahal kita ngayon kaysa kahapon. Wow! Bakit ganito? Hindi ko rin alam. Nanginig ang mga kamay ko at mali ang napindot ko. Wala ka nang sasabihin. Sobrang nakakahiya. Yiset, paano ko pa kaya sila haharapin pagkatapos nito? Naku, siguro makakasama ko na lang ang mga puno. Hindi ko na rin kailangan pang pumasok sa klase. Nakangiti ka pa rin? Sa tingin ko, nakatutuwa pa rin iyon. Kasi hindi ikaw ang napahiya. Sa susunod na klase, sasabihin ko sa iyo, totoo ba? Bakit ka na naman bumingiti? Ngayon lang, pakiramdam ko mas gusto kita kaysa kahapon, rangrang. Gaano mo na ba napanood ito ng paulit-ulit? Mga 5 beses na yata. Zanglurang, sabihin mo ang totoo, sinadya mo ba ito ngayon? Nakita ko ng malinaw. Napakalapit mo sa computer, kung gusto mong patayin, hindi ko pa nga narinig ang pangalawang pangungusap. Mabagal lang talaga ang reaksyon ko. Nagpaplano ang institute na magdaos ng New Year Social. Kailangan din maghanda ang department natin ng isang performance. Bakit hindi kayo ni Zanglurang ang mag-perform? CJ, magkasama kaming dalawa, Zanglurang, ayos lang ba? Patawad ha, nadamay ka pa sa bagay na ito, pareho lang naman tayo ng departamento. Bakit hindi na lang kita imbitahan sa tanghalian bukas? Wag na lang, ayos lang ako sa pagkain. Kung kailangan ng direktang talakayan, magtakda ng oras. Aalis na ako, gabi na. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Zanglurang, medyo naguguluhan ako sa format ng performance. Gusto kong marinig ang iyong opinyon. Maaari ba akong humiram ng kaunting oras mo?
Mag-usap kayong dalawa para masuri ko. Kung choral performance, anong kanta ang pipiliin? Nako, nakalimutan ko na ang oras. Siguradong naiinip na ang girlfriend mo, tama? Ayos lang, pumasok ka, hindi ka nakakaistorbo. Medyo nasasakop ko na ang oras ng boyfriend mo nitong mga nakaraang araw. Patawad ha, hindi na ako magiging third wheel, aalis na ako. Ano ba naman iyon? Ang larawang ito ay hindi kapareho ng orihinal na nakita ko. Ang ganitong uri ng operasyon ay napakahirap intindihin, ngunit talagang madaling magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Kasama ang isang nakakatawang tao, masaya ang lahat. Wow, boyfriend mo ba yan? Ang gwapo naman. Ano ba ang nangyayari sa mga tao? Paano sila nagiging masama araw-araw? Ano ang problema? Nakita ko sa Weibo na may isang babae na laging nagpo-post ng litrato ng boyfriend ko, at ang mga caption niya ay puno ng mga nakakalitong pangungusap. Sa paano man, pakiramdam ko ay hindi ito tama. Ano sa tingin mo? Pasensya na. Normal lang, gusto ko lang idokumento ang pang-araw-araw na buhay. Hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng ganoong kalaking kalituhan sa iyo. Kaya, pakiusap, burahin mo ang lahat ng post na may kaugnayan sa kanya. Ang boyfriend mo ay bigla na lang lumabas sa Weibo ng ibang tao nang walang dahilan, hindi mo rin naman papayagan yan, di ba? Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala, buburahin ko agad. Kumusta ka? Namumula ang mga mata mo. Wala, personal na bagay lang. Ayokong guluhin kayo. Ikaw si Zhang Lurang, di ba? Ako ang kasama sa kwarto ni Chuyao. Nandito lang ako para tanungin ka ng isang bagay. Alam mo ba kung anong ginawa ng girlfriend mo? Chuyao, nag-post lang kami ng isang litrato sa Weibo. Ano ang mali doon? Ano ang kinainisan ng girlfriend mo? Pinabura pa niya ang litrato kay Chuyao. Napakasama niya. Si Chuyao ay tahimik na umiiyak sa sobrang sama ng loob. Nabura na ba? Kung ayaw ng girlfriend ko, burahin na lang. Kung hindi mo alam ang tungkol dito, maaari ko siyang tanungin ng direkta. Zhang Lurang, ano ang sinabi sa iyo ng kasama ko sa kwarto? Huwag kang magkamali, hindi ito tulad ng iniisip mo. Walang kinalaman dito si Zai Zai. Ako ang nag-post ng litrato at hindi ko inisip ang nararamdaman ng girlfriend mo. Naku, nagkataon lang pala. Kagaling ko lang magpaliwanag kay Zhang Lurang tungkol sa litrato. Zai Zai, hindi ko akalain na apektado ka pala ng ganito. Kung dahil sa akin at nagkaroon kayo ng problema, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang, ako na mismo ang magpapaliwanag sa boyfriend ko. Teka, pupunta rin ba kayo sa kantin? Gusto niyo bang sabay-sabay na tayo? Sige, tara na. Naku, ang paa ko. Aray, masakit. Masakit pa ba? Ang tanga ko talaga, paano ako nadapa habang naglalakad? Ah, naalala ko na, may hindi pa pala ako natatapos. Mauuna na ako. Ate, hindi ka kakain? Sa susunod na lang. Sa susunod, kailangan talaga nating kumain ng magkasama. Pasensya na, bakit ka masayang masaya? Dahil sa aking napakagandang nobya. Sa susunod na lumabas ka, tandaan mong magsuot ng maskara. Masyado kang gwapo, magdudulot ka ng problema. Rangrang, sa wakas ay nakauwi na rin ako sa Jiangyi. Kalahating taon pa lang pero parang ang tagal na. Ang sarap talagang magkaroon ng anak na babae, lalo na kung sarili mong anak. Si Zai Zai ay masunurin at naiintindihan ang lahat. Hindi niya kailanman binigyan ng alalahanin ang kanyang mga magulang. Hindi ako nagpapalabis ha, walang inilihim si Zai Zai sa akin mula pagkabata. Mauna ka na. Ano iyon? Wala. Mauuna na ako. Gabi na, bakit ka pa gumagawa ng ganyan? Parehong-pareho kayo ng suot ni Zai Zai. Muntik na akong magkamali ng tao, Su. Nagkakamali kayo, Su Zai Zai, tumayo lang kayong dalawa dyan para makita ko kung sino ang nangahas na bulihin ang aking anak. Su Zai Zai, masyado ka ng matapang, di ba? Ngayon ay naglakas loob ka nang sabihin sa iyong pamilya na may karelasyon ka? Ah, alam mo ba kung sino ang mahal mo at naglakas loob kang gawin iyon? Oh, maliit na Zhang, sir. Nagkita na naman tayo. Tama. Su Zai Zai, kailangan ka talagang pagsabihan ng iyong ama. Nagkaroon ka na ng relasyon at hindi mo man lang sinabi ng mas maaga. Napakalamig ng panahon, hindi ka ba nilalami? Dali, papasukin mo si maliit na Zhang sa loob para magpainit. Tama. Kumain ka na ba? Tatay, sa susunod, direkta ka na lang pumasok sa bahay, ha, maliit na Zhang. Hoy, gaano na kayo katagal nagkarelasyon? Kalahating taon na, mga yon, kahit payuhan mo kaming maghiwalay, huli na. Sino ang unang nanligaw? Ikaw ang nanligaw sa kanya? Alam na alam ko. Tunay ng anak ko yan. Matagal na kayong magkasintahan, kaya hindi na ako masyadong magsasabi, ngunit mayroon pa rin akong ilang payo. Sige po, sabihin niyo po. Ma, wag mo siyang takutin. Si Zai Zai lang ang nasa bahay, at minsan ay medyo matigas ang ulo niya. Kung balang araw ay hindi mo na talaga kayang tiisin, kailangan mong sabihin sa akin. Tutulungan kitang turuan siya. Huwag mo itong tiisin mag-isa, ha? At saka, mahilig siyang kumain. Kailangan mo ring alagaan siya para sa akin. Minsan, kapag masaya siya,
Mahilig siyang kumanta, ngunit ang boses niya ay, sa totoo lang, kahit ang kanyang ina ay hindi makarinig. Kailangan mong maging mas mapagparaya. Wala naman kasi siyang ibang espesyal na talento, ito lang ang libangan niya. Nandito pa ako, anak, nasaan na ang dignidad mo? Kung dumating ang araw na pati ang batang iyan ay takot na takot sa iyo at tumakbo palayo, ano ang gagawin mo? Nagbibiro lang ako. Paano naman mangyayari iyon sa ating Zai-Zai? Hindi ba't isang biyaya ang malakas kumain? Tama, may mali ba akong nasabi? Uminom ka ng tubig. Malamig sa labas, di ba? Uminom ka ng isang basong mainit na tubig. Salamat, Teacher Lin, pero bakit pakiramdam ko ay medyo malamig na ang tubig na ito? Kukuha pa ako. Ah, Rangrang, napakaswerte kung makilala ka. Ang bata ay palaging tahimik, hindi mahusay magpahayag, ngunit mas nakikita ang lahat ng bagay kaysa kaninuman. Sa edad na hindi pa dapat masyadong naunawaan ang mga bagay-bagay, siya ay naging napakamature. Dati, marami ang naawa sa batang iyon, ngunit mula nang makilala ka, marami siyang binago. Talagang salamat sa iyo, inay. Sinasabi mo sa akin na maghanap ng tahimik na boyfriend, kaya siguro ito na ang tadhana. Halika, inuman kita. Wag muna. Sa tingin ko, malaki ang naitulong ni Miss Su sa pagkakataong ito. Napakabata pa pero napakaganda na, hindi ko akalain na napakahusay din niya sa kanyang propesyon. Kakatapos ko lang ng pag-aaral. Lahat ito ay dahil sa magandang pagtuturo ni Director Chen. Malamang dahil sa lamig, Miss Su. Napakasarap ng aming alak, gusto mo bang subukan? Hahaha, Boss Wei, hindi rin maganda ang tolerance ko sa alak. Kapag marami akong nainom, nagsasalita ako ng kung ano-ano, ngunit nagpapasalamat pa rin ako sa inyong pagkilala sa akin. Pwede bang isa na lang ang inumin ko imbis na alak? Hoy, wag ganoon. Hindi ba't pinapahirapan ko lang ang ibang tao? Dali, magpasalamat kayo kay Director Wei sa pag-unawa. Salamat, Director Wei, sa pag-unawa. Miss Su, hindi mo kailangan uminom ng alak, pero masarap ang kanilang pagkain. Salamat, Boss Wei, hindi ako gutom. Kung gayon, lumabas na lang tayo at tingnan ang tanawin. Hintayin ninyo kaming matapos kumain. Napakaganda ng tanawin dito. Sana pala kanina ay kumain ako ng marami. Sa tingin ko, gutom ka na, di ba? Kanina, binigyan kita ng ilang siopao. Salamat. Ang malas mo naman at nadamay ka pa sa bagay na ito. Sabi ni Director Chen kanina, pwede ka nang umuwi. Tapos na ba ang trabaho? Matagumpay ba? Hulaan ko, kayo ay nasa rangrang, ano ang nangyayari? Ayos lang ba? Kumain ka na ba? Kumain na ako. Napakasarap ng hapunan ngayong gabi. May inihaw na pato, pinakulo ang manok na may asin. Lahat ng putahe ay masarap. Kung masarap ang pagkain, bakit ka umiiyak? Nakita ko ang isang hintuan ng bus na pinangalan ng Jianghe Road. Bigla akong gustong umuwi sa ganitong oras. Rangrang, bukas ay bibilhin ko ang pinakaunang tiket pa uwi. Rangrang, hindi ako nagkakamali, di ba? Malapit nang maubusan ng baterya ang telepono ko, hindi na ako magsasalita pa. Matulog ka ng maaga, ha? Sana ay may magic door talaga sa mundong ito. Ang bagay na ito ay kasalanan ko rin. Ang tagal ko nang nagtatrabaho, bakit hindi pa ako nasasanay sa mga ganitong party? Mag-isip ka nga. Bakit ka nandito? Alam kong nagtitiis ka, kaya sinundo na kita para iuwi. Masarap ba? Napakasarap. Nakulitan ka ba sa akin? Zai-Zai, kapag gumagawa ka ng isang bagay, huwag mong masyadong isipin ang halaga nito. Sana sa hinaharap, masulitan mo pa ako ng mas madalas. Sabi ng nanay ko, palagi kong ipinapasa Diyos ang mga sinasabi ng ibang tao dito pumapasok, doon lumalabas. Kaya tinakpan ko ang aking mga tainga. Ngayon, hindi na makakaalis ang iyong mga sinasabi. Ang tagal ko nang hindi nakagawa nito, maalat ba? Hindi maalat, medyo matamis pa nga. Siguro dahil ang gumawa ay masyadong matamis. Subukan mo kung malambot ang kama. Bakit kailangan pang hintayin ang gabi? Umulan ng nyebe. Noong nakaraang taon, nang umulan ng nyebe, nakapikit akong nanalangin na ngayong taon kapag umulan ng nyebe, makakasama kita. Tingnan mo, natupad ang aking hiling. Kaya ngayon, kailangan kong simulan ang paghiling para sa susunod na taon. Anong hiling mo? Kung sasabihin ko, hindi na ito matutupad. Maghintay tayo hanggang sa susunod na taon, kapag natupad na, sasabihin ko sa iyo. Rangrang, tingnan mo ako. Medyo nilalamig ang mga mata ko. Sa ganitong paraan, hindi nalalamigin ang mga mata mo. Pero wala akong makita. Kaya kailangan mong hawakan ang kamay ko. May isang sandali na napagtanto ko na ang taglamig ang pinakamagandang panahon para umibig. Sa gitna ng hangin at nyebe, nagyakapan, anuman ang kapal ng down jacket, ay hindi makakapigil sa mabilis na pagtibok ng puso ng isang nagmamahal. Ang init mula sa inihaw na kamote ang nagpapainit. Ang mga kamay ay isa lamang dahilan para magkahawak kamay. Pagdating ng tagsibol, marahang ipasok ang mga kamay sa manggas ng isa't isa, tamad na nagtatamasa ng lumilipas na oras. Ayos lang iyon. At ang tag-araw ay isa na namang bagong tag-araw, kapag ang mga puno ng platano sa labas ng bintana ay muling nagbibigay ng berdeng lilim.
Sa wakas ay sinalubong din natin ang araw ng pagtatapos. Rang-rang, magpipiktorya na tayo para sa graduation. Malamang ay hindi ka makakabalik mula sa trabaho. May sasabihin ako sa iyo, ang ganda ko sa suot ko. Kukuha ako ng maraming litrato at ipapadala sa iyo. Nga pala, maligayang pagtatapos. Bakit ka bumalik? Dahil masaya ka. Tiyak na gusto mong ibahagi ito sa iba, kaya bumalik ako. Ngayon, tumingin ka sa kamera, 1, 2, 3, maligayang pagtatapos. Alam kong abala ka sa graduation, kaya ako na ang nag-decorate ng lahat. Tingnan mo kung may ayaw ka. Paano naman ako magagalit? Hintayin mo lang na mailagay ang mga gamit mo dito, at saka pa lang ito magiging tunay na bahay natin. Tingnan mo kung may kulang. Jitset, parang may kulang pa rin. Okay na, wala nang kulang. Bakit sa tingin ko mas bagay sa akin ang kama mo? Aayusin ko ang mga gamit ko. Bakit ka tumatakbo? Nahihiya ka ba? Sinubukan ko na kanina. Ang lambot ng kama ko. Gusto mo bang subukan mamaya kung malambot ang kama? Bakit kailangan pang hintayin ang gabi para subukan kung malambot? Nagbibiro lang ako. Pero ginawa ko nga, Jayang Xiaoji. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Gustong gusto kita, napakarami. Kakain ako ngayon kasama ang kaibigan kong si Jayang Jaya. Pumasok si Jayang Jaya sa restaurant para sa mga magkasintahan. Hindi ko alam kung naka-order na sila. Bakit ka nagtapat kay Jayang Jaya? Masyado ba akong halata? Napakalinaw. Matagal ko nang alam. Ang salitang gusto ay hindi ganoon kadaling sabihin. Kung sakaling mabigo ang pagtatapat, paano kung maging awkward ang relasyon naming dalawa? Kaya, mas mabuti nang huwag na lang magtapat. Nagtapat ako kay Jayang Jaya, ano ba? Tama ang pag-iisip mo. Sa buhay, kung walang sandali ng pagiging pabigla-bigla, huli na ang pagsisisi. Gusto ni Jayang Jaya ang maanghang na hot pot na may hipon, jajangmyeon at ice cream. Tandaan mo, hindi ka magkakamali sa mga pagkain ito. Siyempre, sinabi mong maglakad-lakad, ibig sabihin ba dito lang? Ganun nga. Sige, matulog ka ng maaga. Aalis na ako. Siyempre, may problema ka ba? Wala, akyat na ako. Magandang gabi. Ito ang unang beses kong magsuot ng ganito, kakaiba ba? Hindi, ang ganda mo. Umalis na si Jayang Jaya, di ba? Hindi ka ba sasama sa kanya? Anong klase ka namang boyfriend? Hindi ba kayo nagde-date? Hindi, paano naman mangyayari iyon? Matagal nang may gusto si Jayang Jaya sa iyo. Hindi pa ba siya nagtatapat? Linawin mo nga sa akin, ano ang ibig mong sabihin sa gusto? Ito ay noong tag-araw pagkatapos ng entrance exam sa kolehiyo, noong naglalaro kami sa summer night. Sinabi niya na hindi siya makikipag-date sa matalik na kaibigan. Pakiramdam niya, mahirap nang ang maging magkaibigan. Subalit kung siguran, ayos lang naman. Kaya, ngayong araw, dumiretso siya sa iyo. Akala ko magkasama na kayo. Salamat. Tumawag lang ako para sa isang meeting, bakit? Kinagabihan bago tayo sabay na nanood ng pagsikat ng araw, may gusto akong sabihin sa iyo. Libu-libong beses ko nang naisip na ibigay sa iyo ang liham ng pag-ibig na ito, ang liham na isinulat ko sa loob ng 5 taon. Ngayon, maaari ko ba itong basahin sa iyo? Jayang Xiaoji, matagal ko nang gustong sabihin ito. Gustong-gusto kita, napakarami. Habang sinusulat ko ang mga linyang ito, hindi ko mapigilan ang aking sarili na ngumiti ng tanga. Dati, sinabi ko na kung may gusto ako sa isang tao, tiyak na mamahalin ko siya ng buong puso upang malaman ng buong mundo. Pagkatapos, nalaman ko na ang pagmamahal sa isang tao ay nakakatakot. Hindi ko masabi sa kanya. Dati, sinabi ko na si Jayang Jaya ay laging diretsyo, sino ang magkakagusto sa kanya? Pero lihim kong inilagay ang litrato mo sa aking pitaka. Sinabi ko rin na mas maganda ang maging magkaibigan, pero nang makita kitang sumayaw kasama ng ibang lalaki, inggit lang ang naramdaman ko at umalis agad ako. Hindi ganito ang matalik na kaibigan. Hindi ganito ang matalik na kaibigan na tuwing gabi, pagkapikit ng mata ay puro ikaw lang ang nasa isip. Hindi rin ganito ang matalik na kaibigan na kapag malungkot ka, mas malungkot pa siya kaysa sa iyo. Gusto kita. Mukhang hindi kita kailanman itinuring na tunay na matalik na kaibigan, dahil hindi naman ganito ang matalik na kaibigan. Salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Dito nagtatapos ang pelikula. Magkita-kita tayo sa susunod na video.